Ate, bakit ka nandito? Magandang araw, kuya. Aking minamahal na kapatid, tapos na ang iyong pagsubok. Binabati kita sa pagmamana ng pamilya Jiang, ang numero 1 pamilya sa imperial na kapital. Pumunta ka pa sa maliit na lugar na ito para matuto. Naku, napagod ka. Ngayon, umuwi ka na at samahan ako para bisitahin si ama. Ate, napangasawa ko na ang isang babae sa pamilya Lin, kaya hindi mo na ako uwi. Para kang magsanay. Dito ka sa maliit na lugar na ito naging asawang lalaki na pinakain lang? Ikaw ang nakatatandang anak ng pamilya Jiang, ang numero 1 pamilya sa imperial na kapital. Hinihintay ka ng mga ari-arian ng pamilya para manahin. Ate, sasabihin ko sa iyo, noong nagsasanay ako ay naaksidente ako. Kung hindi ako iniligtas ng asawa ko, matagal na akong patay. Hindi ako uuwi, mananatili ako sa tabi ng asawa ko. Alam ni ama na ikaw ay matapat at may prinsipyo. Ayaw mong umuwi. Espesyal niyang inayos na bilhin ko ang numero 1 grupo sa North City. Ipinagkatiwala sa iyo ang Jiang Group para pamahalaan. Napakaganda nito. Pakisabi kay tatay salamat. Nag-aalala ang asawa ko tungkol sa pera. Sa wakas, may magandang balita na. Sige, katiwala. Ayusin agad ang pamumuhunan ng 1 bilyong yuan. Masusunod, binibini. Ito ang token na para lamang sa pinuno ng pamilya. Jiang, ingatan mo. Napakagaling. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sorpresahin ang asawa ko. Ako ang langit ng asawa ko. Ang unang Jiang Group ay nag-invest ng 1 bilyon sa kumpanya ni Fei Fei. Maganda, napakaganda talaga. Fei, tunay ngang napakagaling kong anak. Hindi tulad ng ilang bastardang anak na dito lang sa bahay kumakain ng libre. Asawa ko. Anong tawag mo sa akin? Mahal. Anong tawag mo sa akin? Mahal. Anong sabi ko? Pero kasal na tayo. Anong tawag mo? Director Lin. Nagpasok ang grupong Jiang ng 8 bilyong piso, kaya dumiretso akong pumunta rito para ibalita sa'yo. Hamp, maganda nga ang balita, pero wala namang kinalaman sa'yo. Kapag nandyan ka sa harap ko, inis lang ang nararamdaman ko, kaya lumayas ka agad. Ako? Ha? Ate, kasal na kayo. Asawa mo Ansem, siya. Asawa? Binili lang siya ng pamilya Lin sa halagang 1,500,000 piso? Karapat-dapat ba siyang tawaging asawa ko? Kung hindi dahil kay Fei na kailangang patatagin noon ang kumpanya, hindi man lang siya karapat-dapat maging aso ng pamilya Lin. Ate, kayo naman. Ikaw, anak sa labas, isa ka lang aso sa pamilya Lin. Anong karapatan mong sumagot? Biyanan, bakit kailangan niyo pong magsalita ng ganyan? Iyan ang katotohanan. Isa siyang aso, ikaw mas mababa pa sa aso. Tama na. Ngayong may puhunan mula sa grupong Jiang, lampas na sa 1 bilyon ang yaman ni Fei Fei ngayon. Isang aso ay hindi karapat-dapat sa apo kong babae, kaya makipagdiborsyo ka na agad sa kanya. Nakahanda na ang kasunduan sa diborsyo, pirmahan mo na agad. Mahal? Akala ko kasi kaya mo lang ako trinato ng ganito dahil bagsak ang kumpanya. Pinahanap na kita ng mag-i-invest? Sam. Hindi mo ba nakikita ang totoong pagmamahal ko sa'yo? Kinaya kong tiisin ka ng 3 taon dahil wala pa akong pera noon, pero ngayon na may pera na ako, ano ka ba sa buhay ko? Pumirma ka ngayon din at lumayas ka. Sige, Lin Fei Fei, hindi ko inakalang pera pala ang magiging dahilan ng paglayo mo sa akin. Sige, pipirmahan ko. Sa wakas natanggal na rin kita, isang walang kwentang basura. Basura, huwag mong dumihan ang lupa ng pamilya Lin. Lumayas ka rito. Lumayo ka. Dalhin mo ang damit mo at umalis ka na kaagad. Lumayo ka. Sobra ka na. Ano, gusto mong ipagtanggol itong basurang ito? Gusto mong itapon ang iyong nanay na comatose sa ospital? Bunso, anong nangyari? Pinalayas ka ng pamilya Lin. Ay, pagkatapos mag-invest ang kumpanya ni Jiang, pinalayas na nila ako. Ang grupo ng mga nagpapanggap na kaibigan na walang utang na loob na iyan. Paano nila magagawa iyan sa iyo? Kailangan kong pagbayarin sila. Papaalisin ko na ang puhunan. Ni Xuan Wu ngayon na. Ate, hayaan mo na. May utang na loob pa rin ako sa kanya. Siya ang aking tagapagligtas. Ipagpalagay mo na lang na ginawa niya ang huling bagay na ito para sa akin. Naghiwalay kami ng maayos. Sige. Sa pagdating ko dito sa Beicheng, nag-organisa ang lahat ng sikat na personalidad ng welcome party para sa akin. Saktong ikaw ang humawak sa kumpanya. Makikilala mo rin sila. Huwag kang tumanggi. Ay, sige na nga. Aalis na ako. Xuan Wu, gusto kong alisin mo kaagad ang investment mo sa pamilya Lin. Hindi man nagreklamo ang kapatid ko, pero ako bilang ate ay hindi ko kayang palampasin ito. Kailangan itong bayaran.
Lin, hindi maganda? Umatras ang Jiang Group? Ano ang sinasabi mo? Huwag mo akong lokohin. Totoo yon. Ngayon ay kalalabas pa lang ng iba't ibang proyekto ng kumpanya. Ang pag-atras sa panahong ito ay nakamamatay. Ngayon, puno ng mga naniningil ng utang sa ibaba. Bakit nangyari ito? Hello? Presidente ba ito ng Jiang Group? Bakit biglang umatras ang Jiang Group? Dahil bulag ka, pinalayas mo ang taong hindi dapat paalisin. Huwag ka nang tumawag sa susunod. Abala kami sa Jiang Group. Hello? Hello? Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba ang pinalayas ko? Fifi, narinig kong umatras ang Jiang Group, totoo ba? Siya Orui, totoo iyon. Ngayon ay nasa pintuan na ang mga naniningil ng utang. Ano ang gagawin ko? Fifi, huwag kang mag-alala. Narinig kong nagdaos ng welcome party ang mga kilalang tao para sa isang mahalagang tao mula sa Beijing. Ngayon na sinipa mo si Jiang Yuntian at naging single ka ulit, tamang-tama na makahanap ka ng isang mayaman na asawa sa welcome party. Sa panahong iyon, matatakot ka pa bang hindi makabayad ng utang? Tama ka. Ngunit dahil welcome party ito na inorganisa ng mga kilalang tao, kailangan kong magkaroon ng alipin upang tumugma sa aking pagiging presidente ng Lin Group. Ipapadala ko si Lin Qingxue na sumama sa akin at pagsilbihan ako sa buong panahon? Magandang ideya. Maswerteng sumusunod sa akin upang pagsilbihan ako. Huwag kang malungkot, kundi ipapaalis ko ang nanay mong gulay sa ospital. Ay, ang mga dumarating ngayon ay puro mayaman, kaya magpakitang gilas ka. Huwag kang mag-alala, sa ganda ko ay kaya kong gawin iyan ng madali. Ate, bilisan mo. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng pagtitipon ng mag-isa. Walang kuwenta, anong ginagawa mo rito? Kailangan pa bang tanungin yan? Kitang-kita naman na sinusundan ka niya. Ay hindi ako. Walang kuwenta? Hiwalay na tayo? Huwag mo na akong sundan. Ay hindi. Dumalo ako sa palitan ng mga kuro-kuro. Ang welcome party ay inorganisa ng iba't ibang sikat. Wala kang karapatang pumasok sa malaking pintuan na ito. Anong arte mo? Tama, puno ng kasinungalingan, huwag mo siyang pansinin. Hindi ba't ang aking matandang kaklase na si Fei Fei iyan? Dumalo ka rin sa welcome party? Si Ginoong Song, ang Ginoong Song ng Pamilya Song na may ari-arian na bilyon-bilyon. Yang Master Song, hindi ko akalain na ikaw pala ang nakatatandang anak ng Pamilya Song. Ang tagal na nating hindi nagkita, di ba? Oo nga, Fei Fei. Kasing ganda ka pa rin. Padaan naman. Huwag harang-harang dyan. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kaming magkaklase? Siya yung palamuning asawa ni Fei Fei na itinapon. Walang kuwenta ka. Hiwalay na tayo, wala na tayong kahit ano. Huwag mo na akong sundan, lumayas ka na. Ate, hindi ba masyado na kayong sobra? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Fei Fei, huwag kang magalit. Ayos yan. Sa susunod ako na ang magpapalayas ng ganitong basura para sa'yo. Hindi ko nahahayaang guluhin ka pa niya. Hayop ka. Sinong nag-utos sa'yo na sundan si Fei Fei namin? Kung ayaw mong masira ang mga binti mo, lumayas ka na. Anong ginagawa ninyo? Ito ang alamat na si Ginoong Xuanwu. Magandang araw po, Ginoong Xuanwu. Ginoong Xuanwu. Itong hayop na to sinundan ang kaklase ko at tangkang sumingit sa welcome party. Itaboy nyo na lang siya. Huwag ninyong guluhin ang mga VIP. Opo, Ginoong Xuanwu. Lumayas ka, hayop ka. Layas. Tigil. Tigil. Tao ko yan. Tingnan ko lang kung sino ang mga ngahas gumalaw. Sino itong babae? Payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Manahimik ka. Ginoong Xuanwu, ano ito? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na bastusin? Si Ginang Jiang. Ginang Jiang, kapabayaan ko po, nasaktan ko po ang isang mahalagang tao. Pakiusap, parusahan niyo po ako. May kasalanan ka nga. Mamaya ko na lang aayusin sa'yo. Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa'yo? Ayos lang po ate. Hindi na po masakit. Ginang Jiang, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako, Ginang Jiang. Bulag po ako. Patawarin niyo na po ako, Ginang Jiang. Manahimik ka. Ang nangahas na apihin ng aking tao, maghanda ka na sa kamatayan. Kalad ka rin siya.
masusunod. Ikaw ang dating asawa ni Jiang Yuntian na bulag. Paanong nakakakilala si Jiang Yuntian ng ganoon kahusay na tao? Baka naman hindi niya talaga maitago ang kanyang pagiging masamang ugali at nambola na naman ng mayaman na babae. Itong walang ginawa kundi magtambay at umasa sa iba. May kakayahan ba siya sa ganyan? Ate, Ibigay mo sa akin ang lahat. Hintayin mo lang at makikita mo. Paano magkakagusto si Jiang Yuntian sa tulad mo? Ang tulad mo, karapat-dapat ba kay Jiang Yuntian? Bitawan mo ako, siya ang hindi karapat-dapat sa akin. Ate, Napakayabang mo. Iniwan ka ni Jiang Yuntian. Maraming babae ang hahabol sa kanya. Itong babaeng ito, libu-libong beses na mas magaling kaysa sa iyo. H. Hemp. Siya ay isang basura na umaasa lang sa iba. Ikaw lang ang nagpapahalaga sa kanya. Ang mapasubo si Jiang Yuntian, na umasa lang sa iba, ito na ang pinakamalaking karangalan mo sa buhay na ito. Hayaan na, ang tulad mo ay karapat-dapat lamang sa basura kanina. Paano kaya kita susupuin? Ikaw, anong gagawin mo? ate, hayaan mo na lang sila. Paalisin na natin sila. Sige, kung yan ang sinabi mo. Walang kuwenta. Naglakas loob kang maghanap ng ibang babae sa likod ko. Humanda ka. Ngayon palalampasin muna kita. ate, hintayin mo ako. Jiang Yuntian, sino ka ba talaga? Bakit mo hinayaang tratuhin ng ganito ni nanay si Feifei? Tang Xiaoruy, tumahimik ka. Huwag mong sabihan ng ganyan ang ate ko. Anong ate? Malinaw na kabit mo yan. Anong klaseng ate ang tawag mo sa ganyang kalaro? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Naglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano rito? Sino? Hindi ba siya yung walang kuwentang nakipagkaibigan lang sa isang mayamang babae para umasa sa pera niya? Ang kapatid ko ang tagapagmana ng pamilya Jiang, ang numero unong angkan sa imperyo. Kung aawayin mo siya, ang pamilya Jiang ang kalaban mo. Ano? Ang pamilya Jiang na kumokontrol sa ekonomiya ng imperyo. Paano nangyari yan? Tulong, palayasin siya sa hilagang lungsod, at huwag na siyang pabalikin kailanman. Hindi, huwag! Jiang Yuntian. Hindi, Ginoong Jiang. Nagkamali ako. Nagpupugay po ang inyong lingkod, dakilang binata. Walang anuman. Walang anuman. Swanwu, nagkamali ka ng malaki. Mamaya'y bumaba ka, at tanggapin ang parusa. Opo, Simula ngayon, ikaw at si Manager Joe ay nasa ilalim ng kapatid ko. opo. Salamat po, dakilang binata, sa pagpapatawad sa aking buhay. Ginaganon na ang kapatid mo. Dapat matuto kang maging matigas. Ate, alam ko. Pero si Lin Feifei, may utang na loob ako sa kanya. Sige na lang. Lintik Hoy! na walang, kahit hiwalay na kayo, hindi mo pa rin tinantanan ng anak ko. Ikaw na malas. Sana mamatay ka. Sino ba itong napakabastos ng bibig? Nanay ni Feifei. Kahiya-hiya. Talagang kung ano ang anak, siya rin ang nanay. Ang mga bruhang ito, binigyan na ng mukha. Ayaw pa. Pagkatapos nitong welcoming party, pupunta ako mismo sa pamilya Lin at babawiin ang lahat ng paghihirap mo sa mga nakaraang taon. Maghanda ka ng 3 bilyong cash para sa akin. Hindi ba gusto ng pamilya Lin ng pera? Kailangan kong maghanda ng isang malaking regalo. Ate, sasamahan kita, wag na. Ako mismo ang pupunta. Kayo. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Magpapakilala ako. Si Jiang Yuntian ang kapatid ko. Ako si Jiang Yuer. Aba, magkapamilya pala. Kaya pala amoy mahirap. Nanay, kung hindi mahirap, bakit may taong walang dignidad? Dahil lang sa 200,000, pumayag maging walang silbi. Galit na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng gulo sa bahay namin? Kung mangahas kayong magpakita ng hindi magandang ugali, maniniwala ka ba sa akin kung ireklamo ko kayo ng trespassing? Huwag tayong magmadali sa pag-uusap tungkol dito. Ang layunin ko sa pagpunta rito ay ipaalam sa inyo na ang isang katulad ni Lin Feifei ay hindi karapat-dapat sa kahit kaunting kuko ni Jiang Yuntian sa aming pamilya. Ano ang sinabi mo? Ang anak ko ay ang pinakakilalang dilag sa Beijing. Haha, ang isang katulad niya ay karapat-dapat bang tawaging dilag? Ikaw, huwag kang masyadong lumabis. Humph, huwag tayong magmadali sa pag-uusap tungkol dito. Mga tauhan, dalhin ang mga gamit. Naku po. Magkano kaya ito? Ito ay hindi bababa sa $100 bilyong, hindi ba? Tama,
Ito ay 200 bilyong dolyar, isa lamang itong bahagi. Ito ang separation fee ni Jiang Yuntian para sa pamilyang Lin. Ang perang ito ang magtatapos sa lahat ng galit at pagtatalo. Simula ngayon, wag na siyang hanapin muli. Ano sa tingin nyo? Sige. Tapusin na. Hindi ba para sa amin ito? Para sa inyo nga, pero nagbago ang isip ko. Ang perang ito, kahit mapunit-punit, hindi ko ibibigay sa inyo. Ikaw na tao. Ipadala ang pera na ito at punitin sa kasunugin. Opo. Ay, ang pera ko. Huwag ninyong punitin ang pera ko. Makikipag-away ako sa inyo. Ang pera ko. Ang perang ito, isipin ninyong regalo ko para sa inyong si Haring Ain Wangye, para hindi na kayo maging dukha kapag namatay kayo. Ikaw, Lola. Huwag ka muna magsalita. Mahalaga ang kalusugan mo. Ang pinunit ngayon ay 300 bilyong dolyar. Kung malaman kong guguluhin niyo ulit si Jiang Yuntian, sa susunod, ang buhay ninyo ang pupunitin ko. Tara na. Ikaw. Ang pera ko. Ang 300 bilyong dolyar ko. Wala na lahat. Wala na tayong pera. Fei, bilisan mo at makipagbalikan kay Jiang Yuntian. Kapag nagkabalikan kayo, magkakaroon ulit tayo ng pera. Anong magbalikan? Huwag kang makinig sa mga kapatid-kapatid. Si Jiang Yuntian at ang babaeng iyon ay halatang may lihim na relasyon at lahat ng kayamanan niya ay dahil sa babaeng iyon. Ano? Si Jiang Yuntian umalis sa atin at naging ganito kaswerte? Huwag mo na akong alalayan. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tatawagan ko ang aking apo. Pauwiin ko siya. Ay, apo. May nangyari sa ate mo. Umuwi ka na agad. Umuwi ka? Bilisan mo umuwi. Ang lintik na Jiang Yuntian. Napakaswerte naman niya, nakipaghiwalay lang sa ate ko. Ngayon naman ay nagpapakasasa sa kayamanan ng mayamang babae. Kumanda ka sa akin, papanagutin kita sa harap ng ate ko at lola. Kuya, hindi mo alam. Ang gaganda ng mukha nila nang punitin ko ang pera. Sayang at hindi mo nakita. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Hoy! Ayos ka lang ba? Hoy, ayos ka lang ba? Naku, nabangga. Ang nabangga. Nakita ko na sa welcome party na inorganisa ng mga prominenteng tao sa Beijing. Patay na kaya? Ito, wala itong kinalaman sa akin. Kailangan kong umalis agad. Naalala ko rin, siya ang malaking tao na iginagalang ng lahat ng marangal na pamilya. Dahil napakalakas niyang tao, kung ililigtas ko siya, hindi ba niya matutulungan akong malutas ang problema ko kay Jiang Yuntian? Bakit kayo nakatayo lang? Tulungan niyo akong iligtas siya. Hoy! Xuan Wu, agad alamin ang lokasyon ng ate ko. Nabangga siya. Opo, batang Ginoo. Salamat sa pagliligtas ninyo kay Pangulong Jiang. Si Pangulong Jiang ay kilalang mapagbigay. Kapag nagising siya, tiyak na pasasalamatan kanya ng malaki. Walang anuman. Tanong ko lang po sana, itong si Pangulong Jiang ba? Siya ba yung malaking tao na sinasalubong ng mga prominenteng tao sa welcome party? Yung welcome party na inorganisa ngayon? Tama. Kaya, sa oras na iyon, kung anuman ang gusto mong kapalit, sabihin mo lang. Ay, wala. Papasok muna ako para tingnan si Pangulong Jiang. Sige lang. Aba, dahil napakalakas niyang tao, hindi ba't yayaman na ang pamilya namin ngayon? Kailangan kong sabihin agad sa pamilya namin. Hintayin mo lang ang magandang balita mula sa akin. Hindi.
Jiang Yuntian, Linhui, bakit Linhui, ikaw? bakit ikaw? Bakit mo ako pinapakialaman? Balak pa naman kitang hanapin? Hindi ko inakala na ikaw mismo ang lumapit. Ay, Linhui, hiwalay na kami ng ate mo. Past tense na yon. Hindi ba pwedeng maghiwalay ng maayos? Past tense pa raw. Past tense pa raw? Kung past tense na iyan, bakit mo pa rin ginugulo ang ate ko at ang pamilya ko? Ay, hindi ko naman ginugulo ang ate mo. May ipapakiusap pa ako sa'yo, umalis ka dyan. Gusto mong umalis? Hindi pwede. Sinasabi ko sa iyo, lumuhod ka agad sa ate ko at humingi ng tawad, tapos putulin mo ang isang binti mo, saka ko lang iisipin na palayain ka. Walang katwiran? Sa tingin mo matatakot ako? Huwag mong isipin na dahil may mayaman kang kaibigan na nagtatakip sa iyo, ay yayabang ka na. Sinasabi ko sa iyo, ang aking suporta ay mas malaki ng 100 beses kaysa sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, mas malaki ang aking padrino kaysa sa iyo ng 100 beses. Aba, wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Dahil ayaw mong makinig sa magandang payo, kung gayon, ipaparamdam ko sa iyo ang kamatayan ngayon. Tigilan mo. Anong ginagawa mo? Iyon, magandang araw, Jiang Zong. Ako ang nagligtas sa iyo ngayon. Itong walang kwentang basura ay gumagawa ng ingay dito. Tignan niyo po, iniligtas ko kayo. Hindi ba dapat tulungan niyo akong ayusin siya? Pagtatakot at ingay lang? Ganyang kalit ang isip. Papatayin ko siya para sa iyo? Siyempre, hindi lang iyon. Itong basura na ito ay ginugulo pa rin ang ate ko pagkatapos nilang maghiwalay. Gusto ko lang siyang bigyan ng matinding leksyon. Ikaw ang kapatid ni Lin Fei Fei, si Lin Hui pala? Aba, oo. Bugbugin niyo siya. Humph, tapos ka na. Walang hiya, ikaw ang tapos na. Bakit niyo ako binubugbog? Ate? Ano ang tawag niya sa'yo? Magkakilala kayo? Si Jiang Yuntian ang kapatid ko. Bakit ko siya sasaktan? Ikaw pala, yung mayaman na babaeng nag-aalaga kay Jiang Yuntian, ha? Nangahas ka pang mang-insulto kay General Jiang. Hinahanap mo ang kamatayan. Sandali, ospital ito? Hindi dapat maingay. Sige. Kaladkarin niyo palabas at bugbugin na lang. Tara, Ate, anong nangyari sa'yo? Maayos ka ba? Malala ba? Wala ako. Gasgas lang ito. Nag-aalala na rin ang kapatid ko sa akin. Aray, masakit ma. Dahan-dahan ka. Sino ang gumawa sa'yo nito? Sino pa ba? Si Jiang Yuntian at yung mayaman niyang babae. Siya na naman? Si Jiang Yuntian na masamang pangitain. Bulag ka ba? Hindi mo ba agad lilinisin ito para sa akin? Kuya, hindi mo ba sinabing may malaking tao na tutulong sa iyo? Bakit naging ganito? Naiinis ako kapag naiisip ko yan. Itong malaking tao ay ang Ano? mayamang babae na nag-ampon kay Jiang Yuntian. Ang galing naman ng pagkataon. Oo, ganyan nga ang pagkataon. Alam ko lang sana na dapat ko na lang siyang sinagasaan ngayon. Hindi na ako lilitaw. Swerte naman sila. Ang sumagasa sa isang tao at tumakas ay ipapakulong. Ikaw, May karapatan ka bang magsalita dito? Lumabas ka. Sana lang mapatalsik na siya at hindi na manggulo. Nay, kumalma po kayo. Hindi po sulit kung magkakasakit kayo. Sino kayo? Guard, nasaan ang guard? Huwag kang sumigaw. Kontrolado na namin ang mga security guard. Kahit sumigaw ka pa ng malakas, walang makakarinig. Kayo, sino ang nagpadala sa inyo? Anong gagawin ninyo? Babalaan ko kayo? Kung mangahas kayong gumawa ng anumang masama, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang lahat. Ginoong Lin, huwag ka nang manakot dito. Dumating kami ngayon para maningil ng utang. Ang pag-withdraw ng Jiang Group ay nagdulot ng paghinto ng lahat ng proyekto ng Lin Group. Ang pangunahing dahilan ay hindi rin nabayaran ng pera para sa ating proyekto. Si General Manager Lin ay matagal nang nawala at hindi nagpapakita. Balak ba niyang tumakas sa utang? Hindi namin balak tumakas sa utang. Naghahanap din kami ng solusyon ngayon. Wala akong pakialam kung anong solusyon ang iniisip ninyo. Bibigyan lang namin kayo ng 3 araw. Kung pagkatapos ng 3 araw ay hindi pa rin nabayaran ang utang, ang bahay ninyo ay ibigay ninyo na lang sa amin. Huwag kayong magbalak tumakas. Minuminuto namin kayong binabantayan. Magkita-kita tayo sa loob ng 3 araw. Lintik, bakit ba nag-withdraw ng pondo ang Jiang Group? Ate, natanong mo na ba? Ayan, hindi ko rin alam. Kahit tumawag ako o pumunta sa Jiang Group, walang pumansin sa akin. Hindi rin nila ako pinapasok. Ay, kung magpapatuloy pa ito, mawawala na ang bahay natin. Napakasama talaga. Mahuwag kang mag-alala. Mahuwag kang mag-alala. Naalala ko na sinabi ng CEO ng Jiang Group na iyon, na parang pinapaalis ko raw ang isang taong hindi dapat paalisin. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Pinapaalis ang isang taong hindi dapat paalisin? Maliban sa pagpapaalis kay Jiang Yuntian na walang silbi, mayroon pa bang iba? Nako, Kung gayon, para kay Jiang Yuntian ba ang Jiang Group? Ito,
Paano naman mangyayari iyon? Kahit Jiang ang apelyido ng basura na iyon, imposibleng may connection siya sa Jiang Group. Hindi rin ako makapaniwala. Pero kailangan nating magbayad ng utang ngayon. Anong gagawin natin? May paraan. Fei-Fei, ikaw ang sikat na dilag ng Beicheng. Maraming mayayamang binata ang nanliligaw sa'yo noong kasal mo. Kapag inayos natin ang isang date, malulutas natin ang problema sa utang. Naku, magandang ideya yan, ma. Bilisan nyo at ayusin para kay ate. Oo. Hello, Mr. Zhang. Ako ang nanay ni Fei-Fei. Nasa bahay si Fei-Fei ngayon at naghanda ng lutong bahay para sa'yo. Gusto mo bang pumunta? Ano, hello? Anong nangyari? Anong nangyari? Umalis daw si Mr. Zhang para sa ibang bansa. Ayaw mo bang ipakilala ang binata ng pamilya Huang? Bilyonaryo na nga siya. Napakabait pa niya sa ate ko. Hindi ba't mapapaamo mo siya ng mabilisan? Ay, ito maganda. Hello, Mr. Huang. Ako ang nanay ni Fei-Fei. Si Fei-Fei nagluto ng maraming lutong bahay ngayon. Gusto mo bang kumain? Ano? Sige. Sinabi ni Mr. Huang na inayos na ng pamilya niya ang date para sa kanya at huwag daw natin siyang guluhin. Bakit ganito? Dalawang ganoon? Hindi ako naniniwala. Kamakailan lang, ang panganay na master ng pamilya Qin ay hayagang nagpakita ng pagmamahal sa ating si Phoebe. Tawagan niyo siya. Ako na po ang tatawag, ma. Hello? Kuya Qin? Ako po ito si Phoebe. Hello? Hello? Binabaan niya ako ng telepono? Bakit nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Alam ko na, ang mga taong ito ay iniisip na ang ating pamilya Lin ay nasa bingit na ng pagbagsak. At alam din nila na nakagalit natin si Jiang Yue, ang mayamang babae na iyon. Kaya nila tayo pinababayaan. Tama iyon nga sigurado. Ang pesteng si Jiang Yuntian na iyon, paano siya nakadikit sa ganoong kayaman na babae? Kasalanan lahat ni Jiang Yuntian. Paano kung walang suporta si Jiang Yue si Jiang Yuntian? Oo nga. Sa huli, lahat ay kasalanan ni Jiang Yuntian. Kung mapapaayaw natin si Jiang Yue kay Jiang Yuntian, para hindi na niya tayo targetin, ang pamilya Lin, sa ganitong paraan, hindi lamang mababayaran ang utang ng kumpanya, kundi mawawalan din ng suporta si Jiang Yuntian. Pero, paano natin mapapagalit si Jiang Yue kay Jiang Yuntian? Itong si Lin Qingxue, paulit-ulit na tinutulungan si Jiang Yuntian? Paano kaya kung mahuli sila ni Jiang Yue na magkasama sa kama? Ano kaya ang mangyayari? Yuntian ay hindi lang kamumuhian, kundi paghihigantihan pa. Masosolusyonan pa ang babaitang iyan, 3 ibon sa isang bato. Hello, Fei-Fei? Jiang Yuntian kahit walang pisikal na relasyon ng mag-asawa, dapat ay magkasama tayo bilang mag-asawa. Bakit mo hinayaan si Jiang Yue na gawin ito sa akin? Paumanhin, hindi ko nahahayaang targetin ka ng kapatid ko sa hinaharap. Ang paghingi ng tawad sa telepono ay walang sinseridad. Nag-book ako ng kwarto sa Haoyue Hotel. Pumunta ka rito at sabihin mo ng harapan sa akin. Kung hindi ka pupunta, malulunod ako sa bathtub ng hotel. Fei-Fei, huwag kang gumawa ng katangahan. Fei-Fei, hello. Ate, sa tingin mo pupunta si Jiang Yuntian? Tiyak na pupunta siya. Nailagay na ba ng maayos ang mga kamera? Huwag kang mag-alala, hindi niya ito matutuklasan. Nailigtas naman ako ni Fei-Fei. Utang na loob ko sa kanya. Hindi ko siya pwedeng panoorin na mamatay ng basta-basta. Aba! Nahilo si ate. Sapat na ang tubig dito para magkasama sila sa kwarto. Ang init!
Fifi, Linhui, bakit kayo nandito? Jiang Yuntian, ikaw. Jiang Kami. Yuntian, Lin Qingxue, kayong dalawa talaga ang nagkakasama. Ako, hindi ako. Pinapunta ako rito. Tapos hinimatay ako matapos akong paluin. Naalala ko, pinalo ako ni Lin Hui at nawalan ng malay. Alam ko na, Lin Fifi. Ikaw sigurado ang nagplano nito sa akin at kay Jiang Yuntian. Fei, ikaw nga ba ang gumawa nito? Ano kung ako nga ang gumawa? Saka, kayong dalawa naman ang unang naglandian. Ate, paano mo nagawa yan? Bakit? Lin Fei Fei, sobrang bigo ako sa'yo. Ang mabait na babaeng nagdala sa akin sa ospital noon. Paano naging ganito? Baliw ka ba? Wala kang silbi, kailan ba kita dinala sa ospital? 3 taon na ang nakalipas, na-aksidente ako, dinala mo ako sa ospital, at iniwan mo pa sa akin ang pitaka, may litrato mo sa pitaka. Masyado ka nang nangarap ng gising, ano? Jiang Yuntian, ako ang nagdala sa'yo sa ospital 3 taon na ang nakalipas. Ano? Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital? Pero ang litrato sa pitaka ay kay Lin Fei Fei. Ang pitaka na yan ay ibinigay sa akin ni Lin Fei Fei dahil ayaw na niya. Pero kakatanggap ko lang ng litratong ito. Hindi ko pa nga napansin. Niligtas mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ngayon kung hindi ko sinabi sa'yo? Ikaw ang aking bayaw sa ngalan lang. Kaya pala, nagkamali ako ng kinilala. At nagkamali rin sa pinasalamatan. Hindi pa ba kayo tapos sa inyong kaartehan? Lin Fei Fei, sa simula ay inakala kong tagapagligtas kita, kaya pinagtiisan kita. Ngunit dahil hindi pala, lahat ng lumat bagong galit, isa-isa kong sisingilin. Haha, matatakot ako sa'yo. Ang isa ay ang dati kong asawa, ang isa naman ay ang aking kapatid sa ama. Nagtataksil kayo. Maghintay lang kayo, sisiguraduhin kong masisira ang inyong pangalan at reputasyon. Sa pamilyang Lin, wala naman na talaga akong posisyon. Ngayon naman ay nagalit ko pa si Lin Fei Fei. Paano na ang buhay ko pagkatapos nito? Qingxue, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ikaw, wala naman tayong relasyon. Mas mabuti pang protektahan mo ang sarili mo. Qingxue, ako, pananagutan kita. Aba, young master, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Sige na, tabi kayo. Teka lang, young master. Ipinatanong po ni CEO Jiang kung ang selebrasyon ng inyong paghalili sa pamilyang Jiang ay gaganapin sa Imperial Capital o Pag-usapan na lang natin yan mamaya, may ginagawa ako. Lin Qingxue, hindi ka ba luluhod? Bitawan mo ako. Lin Qingxue, lumuhod ka na ngayon. Bitawan niyo ako. Lumalaban ka pa. Para akitin ang lalaking ayaw ko, papatayin kita. Wala akong ginawa. Lola, malinaw na ikaw at si Lin Hui ang nagplano para bitagin ako. Sa oras na ito, binibintangan mo pa rin ang aking mabuting apo? Sino Lola, ang nagbigay? maniwala Lumuhod ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Lola, maniwala ka sa akin. Maniniwala sa anong? Maniniwala na hindi ka nakikipag-ugnayan sa bayaw mo? Wala talaga ako. Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Kilala ka na ngayon sa Beicheng. Ikinahihiya mo ang aming pamilya, Lin. Lin Fei Fei, paano mo na ipakalat ito? Paano mo nagawa sa akin ito? Wag mo akong bintangin. Ikaw ang hindi maayos. Nakuhanan ka ng litrato na nakikipagtalik sa dating bayaw, ano ang kinalaman ko doon? Ang bastarda ay bastarda. Siguradong hindi kayang gumawa ng kahit anong nang maayos. Family ay winawasak ng ganyan kababuyang tao. Kailangan itong parusahan ng husto. Lola, Mga bantay, dalhin ang pangpaparusa ng pamilya. Bigyan ng 2 malakas na palo. Lola, Kalad ka rin siya palabas para parusahan. Tara na. Matalino si Lola, huwag po. Lola, huwag po, Lola. Lumuhod ka. Ay, tingnan nyo. Hindi ba siya ang pangunahing bida sa iskandalo ngayon? Hindi ako. Maganda siya ha. Babaeng nang akit sa kanyang dating hipag. Kahit maganda, hindi rin magandang tao. Nakakadiri, hindi ako. Hindi ako. Anong sinasabi mo? Ha? Bitawan mo ako. Dati, inakit niya ang kanyang hipag at naging alam ng lahat. Ngayon takot ka sa kahihiyan. Hindi ako. Ha? Lin Qingxue, kailangan mong lumuhod ng maayos. Kung hindi, magiging 40 palo ang 20 palo na ito.
Hindi ka man mamatay, balat mo lang ang matatanggal ah. Lin Hui, kayo ang nagplano nito laban sa akin. Sinadya nyo. Lola, maniwala po kayo sa akin. Huwag ka nang magpumiglas. Sa tingin mo ba lalabas si Lola para ipahiya ka? Isa pa, sa tingin mo ba hindi alam ni Lola na kami ang gumawa ng mga bagay na iyon? Hemp, lalo na, kahit na alam ni Lola na kayo ni Jiang Yuntian ay magkasama, iyon ay katotohanan pa rin. Bakit? Ano ang mali kong nagawa? Ah, ha ha ha. Masakit ba? Masakit. Tama lang na masaktan ka. Itigil mo! Ah, Ching Xue! Ching Xue! Ayos ka lang ba, Ching Xue? Ang sakit. demonyong walang silbi. Nangahas kang sipain ako? Sa tingin Naghahanap ko, ka ikaw ng ang gulo. naghahanap. Tatanungin kita, bakit mo sinaktan si King Xue? Dahil dapat lang siyang saktan. Bakit napakaraming nakatingin? Maglalakas loob ka pa ring sakta ng isang babae? Jiang Yuntian, hayaan na. Hindi ito maaaring hayaan na lang. Pagkatapos kitang masaktan, ano pa ang dapat kong katakutan? Ikaw. Sinaktan kita dahil pinlano mo kami ni King Xue. Sinaktan kita dahil ininsulto mo ang aking babae. Ikaw. Sinaktan kita dahil wala kang katulad na limitasyon. Hindi ka karapat dapat maging tao. Paano ka naglakas loob na saktan ako, ikaw? Ate, ayos ka lang ba? Bumangon ka. Jiang Yuntian, ikaw na walang silbi. Naglakas loob kang saktan ng ate ko, papatayin kita. Ikaw, Jiang Yuntian, paano ka naging ganito kalakas? Dati itinuturing ko kayong aking mga tagapagligtas, kaya pinagtiisan ko kayong lahat at handa akong hamakin ninyo. Ngunit ngayon, iniisip mo ba talagang wala akong silbi? King Xue, anong gusto mong gawin ko sa kanila? Hayaan mo na. Ipinagtanggol mo na ako at kailangan pa ng nanay ko ang pamilyang Lin. Ngayong kasama mo na ako, kahit ano pa ang gusto mo, matutulungan kita, hindi ka dapat mag-alala. Lintik kang Jiang Yuntian, hindi pa tayo tapos. Kayong lahat, nakita nyo? Magkasabwat ang ex-husband at kapatid ko. Ngayon sinasaktan pa nila ako. Siya ay isang walang kwentang lalaki. Mga tao, ipagtanggol nyo ako. Tara, dadalhin kita sa doktor. Haha. Kayong mga walang pusong aso at pusa. Mamatay na kayo. Mamatay na ang masamang lalaki? Mamatay na ang masamang babae? Hindi ako. Wala ako. Hindi ako masamang babae. Binabaliktad tayo. Sino ang nagbabaliktad sa inyo? Kayong dalawa na kumalat ang mga hubad na litrato, may lakas pa kayong sabihin na binabaliktad ko kayo? Tama? Ginulangan nyo kami, mapapatunayan namin ang aming inosensya. Paano mo mapapatunayan? Kung mamatay ka ngayon, maniniwala kami. Paano mo patutunayan? Kung mamamatay kayo ngayon, maniniwala kami. Kung mamatay ako, maniniwala ka na? Sige, patutunayan ko sa inyo ngayon. Huwag. Bakit mo pa ako hinila? Wala na akong mukhang maihaharap. Ha 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 ha. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Mapapatunayan ko na binibintang lang tayo ni Lin Feifei. Manalig ka sa akin. Talaga? Talaga, bigyan mo ako ng kaunting oras. Manalig ka sa akin. Hump? Nagsasagawa pa rin ng palabas? Tingnan ninyo, mga kaibigan, puro kasinungalingan ang mga sinasabi nila, hindi sila karapat-dapat na pagkatiwalaan. Ang mga taong katulad nila ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Tulungan nyo kami na dakpin sila. Kung tutulungan ninyo ako, bibigyan ko kayo ng 100,000 bawat isa. 100,000, 100,000, 100,000. Magaling ang 100,000, 100,000. Kami na ang bahala. Tigil. Anong ginagawa mo? Bakit mo kami sinaktan? Nangahas kayong saktan. Xuan Wu, sinaktan nila si Ching Xue. Gusto ko ng isang braso mula sa bawat isa sa kanila. Ayaw sigurong ipaalam ng binata ang kanyang pagkakakilanlan. Pumasok kayo. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ikaw, kapag sinaktan mo ako, hindi magiging maganda ang buhay ni Lin Qingxue sa pamilya Lin? Huwag kang matakot. Nandito ako. Jiang Yuntian, bitawan mo na sila. Kailangan ko pang mamuhay sa pamilya Lin pagkatapos nito. Sige, susundin ko ang sasabihin mo. Bitawan silang dalawa. Opo. Dalhin ang iba. Ngayong araw, dahil kay Ching Xue, hindi ko na kayo papansinin. Ngunit kung muli ninyong bubulihin si Ching Xue, huwag ninyong sisihin ang Jiang Group kung ipapabangkarote namin ang inyong Lin Group. Anong Jiang Group? Hindi kaya ang pag-withdraw ng Jiang Group ng pondo ay dahil din sa iyo? Tama, noon, para lang mapasaya ka, Lin Feifei, hindi ako nag-atubiling hayaan ng Jiang Group na mag-invest ng 1 bilyong yuan sa Lin Group. Ngayon, matapos kayong pakinabangan, tinapon nyo lang.
Ngayon nalaman kong palihim na nag-withdraw ang ate. Talagang nakagawa ako ng mabuting bagay. Paano? Paanong nangyari ito? Paano nangyari ito? Paano nakakonekta si Jiang Yuer sa Jiang Group? Ibig sabihin, kay Jiang Yuer ang Jiang Group? Yan ay tama. Tayo na. Abuti na lang at hindi nagasgas, pagkatapos lagyan ng gamot, ay wag nang hawakan ng tubig. Oho, alam ko. Napakabuti. Ikaw ang aking tagapagligtas. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sinagip lang kita ng hindi sinasadya. Hindi sulit na gawin mo ito. Hindi, dahil nagkaroon na tayo ng intimacy. Ako ang mananagot sa iyo. Pero hindi ba may nobya ka na? Si Jiang Yue. Si Jiang Yuer ay ate ko. Siya ang ate na nakilala ko sa labas. Wala kaming anumang relasyon. Kami ay malinis. Kung gayon, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ngayon, at nalutas na ang hindi pagkakaintindihan, gusto mo bang maging nobya ko? Kung gayon, sagutin mo muna ang isang tanong. Ano ang relasyon mo sa Jiang Group? Isa lang akong illegitimate na anak ng pamilya Lin. Hindi ako karapat-dapat sa isang batang Panginoon. Mukhang hindi ko dapat takutin si Haru. Hindi ko pa maaaring ihayag ang aking pagkatao sa ngayon. Ako ay mula lamang sa isang ordinaryong pamilya. Anong koneksyon ko sa Jiang Group? Ngunit si Jiang Yuer ay aking ate. Tutulungan niya ako sa anumang mangyari. Kaya pumayag ka na ba sa akin? Ganoon na tayo. Sige, papayag na ako. Kailangan ko nang umuwi ka agad. Ay, ihahatid kita. Hindi na kailangan. Young Master, ang selebrasyon ng pag-upo mo bilang pinuno ng Jiang family ng Imperial Capital. Napag-desisyonan na ba? Napagdesisyonan na. Gaganapin ko ito sa pinakamalaking Imperial Capital venue sa Long City. Gusto kong imbitahin mo rin ang lahat ng prominenteng pamilya mula sa North City. Gusto kong ibalik ang dangal ni Haru sa harap ng lahat. At sabihin sa kanya, siya ang pinakapinagpipitagang babae sa buong Imperial Capital. Masusunod, Young Master, kailangan bang bigyan ng imbitasyon ang Lin family? Ang Lin family ay hindi karapat-dapat magkaroon ng imbitasyon. Oh, tama. Tulungan mo akong bigyan ng imbitasyon si Lin Qingxue. Siguraduhin mong hindi mo ibubunyag ang aking pagkatao. Gusto kong bigyan si Haru ng sorpresa. Opo. Ibigay mo ako ng baso ng tubig? Oho. Ate, anong ekspresyon ang nakita ni Jiang Yue nang makita ang bedroom photos nilang dalawa? Sinipa ba niya ito palabas? Hindi. Hindi? Hindi ba't ang mga rich women ang pinakaayaw sa pagtataksil? Gusto ko ring malaman kung bakit. Hindi lang hindi sinipa palabas. Sa halip, masayang binilhan pa siya ng mamahaling kotse. Itong si Jiang Yue ay talagang baliw. Malamang may problema sa ulo niya. Ngayon, anong gagawin? Paano ko malalaman? Bakit napakalamig? Papalamigin mo ba ako hanggang mamatay? Maligamgam na tubig iyan. Nangangahas ka pa rin makipagtalo sa akin? Huwag mong isipin na dahil kumapit si Jiang Yuntian sa isang mayamang babae, ay aakyat ka na rin sa langit kasama niya. Mas mabuting sumunod ka sa akin. Kung hindi, sasabihin ko kay Jiang Yue ang tungkol sa inyong dalawang relasyon. Young Master, Young Miss. Ang Jiang family, ang pinakamalaking pamilya sa Imperial Capital, ang panganay na Young Master ng Jiang family ay magsasagawa ng isang seremonya ng pagpapasinaya sa North City para sa kanyang posisyon sa Jiang family at nagpadala ng isang tao upang magdala ng imbitasyon. Ano? Ang panganay na Young Master ng Jiang family na sinasabing may kontrol sa ekonomiya ng Imperial Capital? Magho-host ng selebrasyon sa North City? Nagpadala pa nga sila ng imbitasyon sa atin. Opo. Ang pamilyang Jiang ng Imperial City, bakit naman sila magpapadala ng imbitasyon sa atin? Narinig ko raw na ang Young Master Jiang ay isang gold bachelor. Tiyak na nagkagusto siya sa ating Fifi, kaya niya tayo pinadalhan ng imbitasyon. Ay naku! Kung ang ate ko ay mapakasal sa Young Master Jiang ng Longcheng, ay ang ating pamilya ay siguradong aangat na
Sa panahong iyon, ang pagiging numero 1 mayaman sa Beicheng ay abot kamay na. Manager Lin, ibigay mo sa akin agad ang imbitasyon. Ito, binigyang diin po ng naghatid ng imbitasyon na dapat personal na ibigay ang imbitasyon kay Miss Lin Qingxue. Ano ang sinabi mo? Sa akin ibibigay? Opo, partikular niya pong ipinababatid sa inyo na kayo po ay kailangang dumalo. Lin Qingxue, kailan mo pa nakilala ang Young Master Jiang ng Imperial City? Hindi ko rin alam. Manager Lin, siguradong nagkamali ka lang sa pandinig? Ito ay para sa akin galing kay Young Master Jiang? Tama. Oo nga. Si Lin Qingxue, na itong bastardang hindi karapat-dapat, paano naman magugustuhan siya ng marangal na Young Master Jiang? Kumbinsido akong nagkamali lang. Pero sinabi ni Lynn Butler na sadyang ipinagbilin sa akin. Ikaw na masamang babae na umakit sa dating asawa ko. Bulag lang ang isang tulad ni Young Master Jiang para magkagusto sa iyo. Tama, hindi mo ba tiningnan ang sarili mo kung anong uri ka? Ang makipagtalo sa kapatid ko, karapat-dapat ka ba? Paano ninyo ako masasabihan ng ganyan? Ano, nagawa pero ayaw panindigan? Tigil, anong ginagawa nyo? Binubuli nyo na naman si Qingxue. Matapang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na maging ganoon kalakas ang loob? Lola, ang mga kamay namin ay ipinabugbog ni Jiang Yuntian. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Ano? Jiang Yuntian, naglakas loob kang sakta ng mga mahal ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong kalaking lakas ng loob? Wala kang silbi, papatayin kita. Qingxue, baliw ka ba? Bakit mo ako sinasangga? Lola, huwag ninyong saktan si Jiang Yuntian. Kung magkagulo, ang pamilya, Lin lang ang malulugi. Malugi? Hayaan mong malugi ka. Malugi? Nanay, ang basura na ito ay nagkaroon ng koneksyon kay Jiang Yuer na siya palang presidente ng Jiang Group, kaya huwag natin silang kalabanin ng harapan. Jiang Yuntian, kahit may koneksyon ka, ayaw ka namin ng pamilya Lin dito, umalis ka na. Aalis naman ako, pero bago ako umalis, kailangan kong tanungin. Bakit ninyo itinulak si Qingxue kanina? Dahil iniisip niya ang mga bagay na hindi dapat isipin. Hindi, Jiang Yuntian. Si Butler Lin ng Longcheng Jiang family ang nagpadala ng imbitasyon kanina. Sabi niya para sa akin, pero hindi sila naniwala. Hindi ko sila mapaniwala kaya ako itinulak. Para sa iyo talaga ang imbitasyon na iyon. Basura. Ang imbitasyon na ito ay para kay Fei namin. Anong ebidensya mo na para sa maliit na babaeng iyan? Oo nga, sasabihin ko rin na para sa akin iyan. Makapal ang mukha. Sige na, Jiang Yuntian. Ayoko na ng imbitasyon na ito, umalis na tayo. Hindi sila karapat-dapat magkaroon ng imbitasyon. Ang engrandeng selebrasyon ng Longcheng Jiang family, lalong hindi sila karapat-dapat pumunta. Jiang Yuntian, walang kwenta. galang. Ang lakas loob mo. May, tara na. Pinunit mo ang imbitasyon namin? Gusto mo pang umalis? Kung hindi ninyo babayaran ang imbitasyon namin ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Kung gusto kong umalis, kaya ninyo ba akong pigilan? Tigil. Lin Qingxue, kung lalabas ka sa pintuan na ito ngayon, huwag ka nang umasa pang makabalik sa Lin family. Oo, hindi kami makakapunta sa pagdiriwang ni Young Master Jiang. Ang bayad sa operasyon ng nanay mo, huwag mo nang asahan na babayaran ng Lin family. Hindi, huwag. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang imbitasyon. Kung hindi, ang nanay mo ay habang buhay ng paralitiko sa kama. Qingxue, huwag kang matakot. May pera ako para ipagamot si tita. Paano ko tatanggapin ang pera mo? At saka, utang ito ng Lin family sa nanay ko. Dapat silang managot. Hindi ko lang kilala si Young Master Jiang family. Saan ako kukuha ng imbitasyon? Ako na ang bahala sa imbitasyon. Hoy, Xuanwu, padalhan mo ako ng imbitasyon sa Lin family. Huwag kang mag-alala, paparating na ang imbitasyon. Talaga? Peke. Siya, isang taong umaasa sa yaman ng mayayamang babae, isang walang silbi. Paano siya makakakuha ng imbitasyon mula sa pamilya Jiang ng Imperial Capital? Tama. Huwag kang mag-isip na dahil nakipag-ugnayan ka kay Jiang Yuer, makakakuha ka na ng imbitasyon. Jiang Yuntian, hindi mo ba talaga ako niloloko? Tama na, sino ang nakakaalam kung totoo ang imbitasyong iyon? Tingnan natin. Lola, Ma, bakit tayo nakikipag-usap sa walang silbing ito? Dahil buo ang loob ni Lin Qingxue na makipag-ugnayan sa walang silbing ito, bakit hindi na lang natin itigil ang bayad sa operasyon? Sige.
Ginang, may nagsabi sa labas na maghatid ng imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon? Bilisan nyo at papasukin siya. Hindi na kailangan, narito na ako. Narito ako upang ihatid ang imbitasyon kay Ginoong Lin Qingshu. Pakikuha niyo po. Tunay na para sa akin. Salamat. Naihatid na ang imbitasyon. Pakiusap, dapat dumalo si Binibining Lin. Paalam. Tunay nga itong imbitasyon sa pagdiriwang ng pamilya Jiang. Sabi ko, kung maihahatid ang imbitasyon, maihahatid ito, hindi ako kailanman nagsisinungaling. Ang galing mo, Jiang Yuntian. Hindi, si Xuanwu ay malinaw na tauhan ni Jiang Yuer. Imbitasyon mula sa pamilya Jiang ng Imperial Capital. Bakit tauhan ni Jiang Yuer ang naghatid? Tama, ang pamilya Jiang ng Imperial Capital ay isang nangungunang pamilya. Si Jiang Yuer mismo ay hindi makakakuha ng imbitasyon. At bakit pa siya magpapadala ng tao upang ihatid ito? Ako. Alam ko na, humanap ka ng tao upang magpanggap na mula sa pamilya Jiang ng Imperial Capital para maghatid ng pekeng imbitasyon. Pinatutunayan ko na si Xuanwu ay tauhan ni Jiang Yuer at wala siyang anumang koneksyon sa pamilya Jiang ng Imperial Capital. Ay naku, walang kuwenta. Naglakas loob kang pekehin ang imbitasyon mula sa pamilya Jiang. Ang lakas ng loob mo. Totoo ang imbitasyon na ito. Manahimik ka. Ginugulo mo pa rin kami? Tunay ba na wala kaming pagpipilian dito sa pamilya Lin? Tao, palabasin niyo siya sa pamilya Lin? Uy, ang ingay naman. Nako, hindi ba't si Second Master Wu ng Tianmao Group yan? Halika na, pumasok ka sa loob. Naku, Second Master Wu, welcome, welcome. Bakit po kayo naparito sa Lin family namin? Umupo po kayo, halika. Umupo po kayo, umupo po kayo. Pinunta ko ang aking kaibigang si Ching Xue. Anong okasyon ang meron sa Lin family ngayon? Bakit napakaingay? Ay naku, Second Master Wu, hindi ba't ito ang walang kwenta kong ex-husband na nagpapanggap na taga-Jiang family ng Imperial Capital para maghatid ng peking imbitasyon? Papalabas na namin siya. Lin Feifei, ayusin mo ang iyong pananalita. Totoo yan. Hahaha, Feifei. Ang walang kwenta mong ex-husband, napakahilig magbiro? Sakto, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang espesyal na selyo ng Jiang family ng Imperial Capital. Totoo man o hindi, makikita ko agad. Ay naku, napakabuti naman yan. Second Master Wu, tingnan niyo po kaagad. Hintayin mo na ibuking ka ni Second Master Wu at sirain ang iyong mukha. Second Master, tingnan mo. Ang selyong ito, ang imbitasyong ito. Anong sinabi ni Itay? Itay, peke ba ang imbitasyong ito? Ito. Tingnan niyo ang mukha ni Itay. Malinaw na peke ang imbitasyong ito. Ha? Jiang Yuntian, peke ang imbitasyon. Ano pa ang palusot mo? Hindi ito peke. Tunay ang imbitasyong ito. Ano? Itay, nakita niyo na po ba ng malinaw? Paano naman magiging totoo ang imbitasyong ito? Oo nga. Ang galing ng mga mata ko. Sakto. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang espesyal na selyo mula sa pamilya Jiang ng Kabisera. Alam ko agad kung totoo o peke. Narinig niyo na ba lahat? Tunay ang imbitasyon. Lola, nanay, totoo ang lahat ng sinabi ni Itay. Dududahin pa rin ba ninyo si Itay? Siyempre naniniwala kami sa sinabi ni Itay. Itay, pakalmahin niyo po ang inyong sarili. Nagulat lang po kami kaya nagawa namin iyon. Sige na. Pero kahit ako ay hindi makakuha ng imbitasyon mula sa pamilya Jiang ng Kabisera, paano kayo ng pamilya Lin nakakuha? Ito? Siguro nagustuhan ng pamilya Jiang ng Kabisera ang aming anak. Naaakit si Fifi sa pamilya Jiang ng imperial na lungsod. Mukhang uunlad ang pamilya ninyong Lin. Kayo. Gusto kong bisitahin si nanay. Sige, hindi ko na lang sila papansinin. Tara na. Sandali, Ching Chue. Kakauwi ko lang galing abroad at agad kitang niligawan. Saan ka pupunta? Ano? Ito ang dowry ko para kay Ching Xue. 10 set ng alahas at milyon-milyong pera. Oh, pangalawang master, ito lahat ang dowry para kay Ching Xue. Ang galante naman ni pangalawang master. Swerteng-swerte ang aming Ching Xue na mapili ni pangalawang master. Iyon ang kanyang kapalaran. Ching Xue, bakit hindi mo patanggapin ang proposal ni pangalawang master? Hindi ako pumapayag. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Pangalawang master, pero girlfriend na ako ni Jiang Yuntian. Anong sabi mo? Baka hindi maganda ang pandinig mo. Pangalawang master, girlfriend ko si Lin Qingshui. Hindi niya tatanggapin ang proposal mo. Tama. Sana ay humanap ka na lang ng iba. Pangalawang master. Ikaw ang gusto ko. Ano, maglakas loob din ba kayong pamilya Lin na tanggihan ako? Pangalawang master, kumalma ka. Tutulungan ka naming ayusin ito. Kaagad na makipaghiwalay kay Jiang Yuntian at pumayag kang pakasalan si Wu Erye. Lola, ayoko.
Lin Qingxue, si Wu Erye ay isang bilyonaryong pinuno ng pamilya. Bakit mo pinili ang basurang ex-husband na sinipa ko? May problema ba ang utak mo? Tama. Ang mapangasawa si Wu Erye ay biyaya para sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. 3 beses nang nag-asawa si Wu Erye at lahat sila ay tumakbo. Kung napakabuti niya, bakit hindi niyo siya pinakasalan? Walang galang. Subukan ninyong galawin ang babae ko. Lin Qingxue, ikaw na nakipagtalik sa ex-brother-in-law at ang iyong mga hubot-hubad na litrato ay kumakalat, hindi ka pa rin kinasuklaman ni Wu Erye, kaya maging kontento ka na. Ano? Lin Qingxue, nakipagtalik ka sa basurang ito? Opo, Wu Erye. Bagong dating lang kayo sa bansa, kaya hindi ninyo alam. Ang tungkol sa walang hiyang ito na nakipaglandian sa ex-brother-in-law, alam na ng buong Beicheng. Wu Erye, ako at si Jiang Yuntian ay mag-asawa na sa katunayan, kaya umuwi na lang kayo. Walang makapaghihiwalay sa amin. Kadungisan. Wala pang nakatutol sa akin, si Wu Er. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong Umalis ka. ginagawa mo? Wu-er, bitawan mo si Qingxue? Kung hindi Bitawan mo ay ako. ipapahak... Lin Qingxue, kapag ginusto ni Wu Er ang isang tao, walang hindi nakukuha. Anong gagawin mo? Dahil wala kang kahihiyan at nakipagtalik sa walang kwentang ito, ngayon ay hindi ko na kailangang maging maluwag sa iyo. Bitawan mo ako. Huwag. Wala Bitawan kang mo ako. makikipag-away ka sa akin? Karapat dapat ka ba? Maging masunurin ka? Kung hindi ay tuluyan kong sisirain ang iyong reputasyon. Italinin niyo siya palabas at isuot ang damit pangkasal. Bitawan mo ako. Ngayon na ang aming kasal. Tara, Bitawan mo ako. tara. Bitawan mo si Qingxue. Pesting walang kwenta. Naglakas loob kang saktan ako. Sa tingin ko ay nagsasawa ka na sa buhay. Pakawalan mo si Wu-er. Kung may kailangan ka, ako ang harapin mo. Kung hindi, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Bakit? Gaano kalakas ang sandigan mo para bantaan ako ng ganyan? Paano kung gumapang ka sa pagitan ng mga hita ko? Baka pag-isipan ko pa. Erye, ang walang kwentang ito, nakipag-ugnayan sa president ng Jiang Group na si Jiang Yue. Oh, Jiang Group? Bakit hindi ko pa narinig si Jiang Yue? Kakadating lang ba sa Beicheng? Oo, bagong dating na mayaman sa Beicheng. May malaking katayuan sa Beicheng. Ako si Wu Er ay mayroon ding mataas na katayuan sa Beicheng. Matatakot ako sa isang babaeng kakadating lang sa Beicheng. Sige na, bibigyan ko ng respeto ang Jiang Group ngayon. Itapon niyo palabas ang walang kwentang ito. Bitawan, bitawan, bitawan! Binabati ko si Wu Erye sa inyong kasal. Binabati ko kayo, Erye. Maligayang bati Erye sa inyong kasal. Sige, gawin niyo ang gusto niyo. Uuwi muna ako para sa aming kasalan. Erye, ingat po. Napakaraming dote. Hindi ko na kailangan alalahanin ang account ng kumpanya natin. Sige na, pagod na ako. Iakay niyo ako pabalik sa kwarto para magpahinga. Si Lin Qingxue ay napunta sa kamay ni Wu Erye. Hindi man mamatay ay maghihirap siya para makipagtalo siya sa akin. Hoy, Xuanwu! Agad na ipunin ng mga tao at iligtas si Qingxue. Gayon din, ipaguho mo ang pamilya Wu sa aking kapatid. Opo, Batang Master. Si Wu-er ay naglakas loob na galawin ang aking tao, gagawin kitang walang matitirahan. Ano ang nangyayari? May tao ba dyan? Tulong. Qingxue, Yuntian. Qingxue! Qingxue, tutulungan kitang buksan. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako. Tara na. Aray, ang sakit. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo kami. Anong nangyayari dito? Batang Master. Sila ay dalawa na nagtatago sa labas. Humph, naglakas loob kayong pumasok ng palihim sa pamilya Wu para magligtas ng tao? Hindi ba kayo natatakot mamatay? Bitawan mo ako agad. Maaari kong ipagpalagay na hindi ko ito nakita. Hindi talaga ako natatakot mamatay. Kung may mamamatay man, kayo ang mauuna. Qingxue, palitan mo na ang damit pangkasal? Hindi ba sabi ni Lin Feifei ay napakayaman ni Wu-er at gusto niya itong pakasalan? Ibigay mo sa kanya ang damit pangkasal. Hayaan mo Mabuti. siyang magpakasal. Jiang Yuntian, hindi mo maaaring gawin yan? Ang mag-asawa, isang araw na magkasama, daang araw ang pagmamahal. Tara na. Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganyan. Ate! Bitawan mo ako. Bitawan mo ang ate ko, papatayin kita. Sa tingin mo, kaya mo akong patayin? Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Sige na, Xuanwu. Dalhin niyo siya, bugbugin ninyo, para makaganti ang Qingxue Koopo. Tara na, basura ka, bitawan mo ako. Basura ka. Bitawan mo ako. Hindi, Jiang Yuntian. Basta palayain mo ako, pangako, hindi na ako lalaban sa iyo.
Jiang Yuntian. Hindi kaya masyado na yan? Hindi naman yan masyado. Kung hindi siya ang nang udyok, paano ka kaya magagawan ng ganoon ni Wu Er? Ito ay kanya ring kagagawan, tara na! Ah, Mahal, matagal ka bang naghintay? Nandito na ako. Matagal ka na bang naghihintay? Nandito na ako. Ay, Tuaye, hindi ako si Lin Qingxue. Ako si Lin Feifei. Huwag kang magbiro. Huwag mong isipin na dahil lasing ako ay madali akong maluloko. Tara, pumasok tayo sa aming silid kasal. Tuaye, hindi talaga ako si Lin Qingxue. Lin Feifei? Bakit ikaw? Nasaan si Lin Qingxue? Si Lin Qingxue, si Jiang Yuntian. Iniligtas siya ni Jiang Yuntian at ako ang dinala niya dito. Tuaye, pakawalan mo na ako? Wala akong kinalaman dito. Wala kang kinalaman? Bakit ka nang gulo sa kasal ko? Tuaye, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? So, sinasadya? Hindi po, Tuaye. Lahat ito ay gawa ng inutil na si Jiang Yuntian. Inutil? Hindi ba siya ang ex-husband mo? Kung siya ang gumawa, ikaw din ang gumawa. Tuaye, nagkamali ako. Ang may malaking kasalanan ay si Jiang Yuntian. Kakalis lang niya, hindi pa siya tiyak na hindi pa siya nakakalayo. Sana mahuli ko sila. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo ang galit ko. Mga tao, habulin nyo sina Lin Qingxue at Jiang Yuntian. Hindi na kailangan, ako mismo ang dumating. Aba, basura. Paano ka naglakas loob na pumasok sa teritoryo ko? Naglakas loob kang sakta ng babae ko? Natural lang nasisingiling kita. Napakahusay na tono. Nasaan si Qingxue? Dalhin mo siya agad dito. Kung hindi, ang araw na ito bukas ay ang iyong araw ng kamatayan. Ako dapat ang nagsabi niyan. Xuan Wu! Binatang Panginoon. Binatang Panginoon? Anong klasing binata ka? Basura ka? Baka naman isa kang binata na sadyang nagbebenta ng sarili. Kayabang. Alam mo ba kung sino ang nasa harapan mo? Ikaw ang kayabang. Isa ka lang aso ng Jiang Group ni Jiang Yuer. Paano ka naglakas loob na saktan ako? Kami, ang pamilya Wu. Ngayon ay papaniwalain namin kayo sa Jiang Group na mawawala. Mga tao. Sa tingin mo, kapag kontrolado mo sila, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ito ang pamilya Wu ko. Mga tao. Hindi ba maraming tao sa base nyo? Bakit walang tao? Mga tao. Nasaan ang mga tao? Saan na naman kayo nagpunta? Ayan na nga, tama na. Huwag ka nang sumigaw. Ang mga taga-pamilya Wu mo, nagsitakbuhan na lahat. Wala ka ng kakampi ngayon. Parang gumuhong puno na nagtabuyan ng mga unggoy. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari ang inyong Jiang Group. Hindi kayang galawin ng pamilya Wu ko. Totoo, sa Jiang Group lang ng North City. Mahirap ngang galawin ng pamilya Wu mo agad-agad. Ngunit ang pamilya Jiang ng Imperial Capital, sa isang pitik lang, ay kaya kang lipulin. Bakit naman gagalawin ng pamilya Jiang ng Imperial Capital ang pamilya Wu ko? Wala ka, huwag mo akong lokohin. Kamatayan na ang naghihintay. Naglakas loob ka pa ring bastusin ang unang binata ng pamilya Jiang. Ano ang sinabi mo? Ang walang silbing ito ay ang unang binata ng pamilya Jiang ng Imperial Capital. Kung hindi ka naniniwala, sige, dalhin nyo siya rito. Kasambahay, bakit ka ganyan kapagod? Pangalawang guro, ang pamilya Wu ay sinakop na ng pamilya Jiang ng Imperial Capital. Wala na ang pamilya Wu. Kung gayon, ikaw nga ang unang binata ng pamilya Jiang ng Imperial Capital. Maniniwala ka man o hindi, ako nga ang naging dahilan ng pagbagsak ng inyong angkan ng Wu. Iyan ang kinahantungan ng pagnanais mo sa aking babae. Xuan Wu, gusto kong putulin ang isang binti niya at ayokong Opo. makita pa siya sa Beijing. Hindi, Ginoong Jiang, wag po. Nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas muli. Iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Pakiusap. Iligtas niyo po ako. Pakiusap. Panginoon, kailangan po bang pakialaman si Lin Feifei? Hindi na, siya ay kapatid pa rin ni Qingxue. Huwag na siyang guluhin. Bukod pa rito, kailangan ng ina ni Qingxue ng operasyon. Natatakot ako na pahirapan siya ng pamilya Lin dahil sa pera. Opo, Panginoon, hindi nyo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Kasasama lang ni Dr. Ye sa inyong malaking pagdiriwang, tiyak na magagamot niya ang ina ni Ginang Lin. Tama, halos makalimutan ko. Si Dr. Ye ay eksperto sa bagay na ito. Sige, ayusin mo. Hahanapin ko si Qingxue para bigyan siya ng sorpresa. Opo, Panginoon. Lintik kang Jiang Yuntian, Lin Qingxue, hindi pa tayo tapos. Aray, sakit!
Oo nga, huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Ma, tignan mo kung ano ang nangyari sa akin at sa ate ko. Lahat ito ay kagagawan ng walang kwentang si Jiang Yuntian. Kung hindi ko gagantihan ito, hindi ako mapapanatag. Magpahinga kayong mabuti. Ako ang bahala kay Jiang Yuntian at Lin Qingxue para ipaghiganti kayo. Pero ma, ang pamilya Wu ay kinain na ng Jiang Group. Si Elder Wu ay nabali na ang binti at itinapon palabas ng Beicheng. Paano natin sila kakalabanin ng mag-isa? Oo nga, si Jiang Yuntian ay kumapit sa mayamang babae na iyon. Hindi ko siya magawang saktan. Mahirap ang kalabanin ang walang kwentang iyon? Hindi kaya ang babaeng iyon si Lin Qingxue ay mahirap ang kalabanin? Ibig mong sabihin ay si Lin Qingxue ang target? Pero pinoprotektahan siya ni Jiang Yuntian. Si Jiang Yuntian ay sinusuportahan ng Jiang Group. Wala rin tayong magawa. Kahit gaano pa tumulong si Jiang Yue, imposibleng matulungan niya ang lahat ng bagay. Maari tayong magsimula sa ina ni Lin Qingxue. Tama, ang nanay ni Lin Qingxue na isang plant person. Hindi ba't kailangan niyang magbayad ng bayad sa operasyon sa loob ng ilang araw? Hanggat hawak natin ang walang kwentang nanay na iyon. Hindi ba't susunod din si Lin Qingxue? Magaling. Si Lin Qingxue ay may malakas na pagpapahalaga sa sarili at mahilig magtanong ng mga bagay. May prinsipyo, hindi rin siya hihingi ng pera kay Jiang Yuntian mula sa pagbebenta ng sarili para iligtas ang kanyang ina. Sa huli ay pupunta rin siya sa pamilya natin para humingi ng tulong. Ma, kung susumahin ng oras, dapat ay nandito na si Lin Qingxue, hindi ba? Si Ginang Lin ay sasailalim na sa operasyon ngayon. Bakit wala pa rin ang bayad sa operasyon? Pagdating palang pera na agad ang hinahanap, iyan ba ang turo ng putang inang nanay mo? Paano ninyo nasabi iyan? Itong bayad sa ospital, hindi ba ipinangako na sa amin ng pamilya Lin? Anong pangako? Anong ipinangako sa inyo ng aming pamilya Lin? Pinahaba lang ng pamilya Lin ang buhay ng nanay mong parang gulay. Iyon ay sapat na. Gusto lang ng pera, hindi mangyayari iyan. Paano ninyo nasabi iyan? Kung hindi ninyo ginulo ang nanay ko, paano siya magiging parang gulay? Kung hindi niya inakit ang asawa ko, guguluhin ba namin siya? Ang nangyari sa kanya ngayon ay kasalanan niya. Hindi totoo. Walang alam ang nanay ko. Dahil niloko ng tatay ang nanay, hindi alam ng nanay ko na kasal na sila. Walang alam? Ginagawa mo ba kaming tanga? Basta wala kayong pera. Bakit kayo ganyan? Huwag kang umarte rito. Kasalanan mo lahat. Ang pagbabago ng anak kong lalaki at babae, hindi pa nga kita ginugulo. Ang nanay hindi ba gustong pera? Pwede bigyan, basta luluhod at magpupugay siya sa atin, para tratuhin natin siya parang aso. Ha, magandang ideya iyan, Lin Qingxue. Hindi ka ba isang mapagmalasakit na anak? Bakit hindi ka pa lumuhod kaagad? Kayo, paano nyo nagagawa iyan? Gustong umalis? Imposible. Walang pera para sa operasyon ng nanay mo? Hindi ka ba natatakot na maparalisa ang nanay mo habang buhay? Kung matalino ka, lumuhod ka na kaagad. Kung luluhod ako, bibigyan nyo ba talaga ako ng pera? Wala kang karapatang makipag-ayos. Tama? Kung hindi ka luluhod, hihintayin mo na lang mamatay ang nanay mo. Sige, luluhod ako. Sandali, huwag kang lumuhod. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Tutulungan kita. Jiang Yuntian, ito ay tungkol sa pamilya Lin at sa nanay ko. Huwag kang makialam. Ako. Walang kwenta. Wala kang karapatang magsalita dito. Jiang Yuntian, hindi pa kita nasisingil? Maglakas loob ka pa rin pumunta sa pamilya Lin? Sinaktan ang anak ko. Sinira ang aking anak na babae. Tingnan mo, mamumultahan kita ngayon. Sigurado ka bang kaya mo akong balatan ng buhay? Huwag po ninyo siyang saktan. Hindi palalampasin ng grupo ang pamilya at gusto mo bang sumunod sa sinapit ng pamilya? Manahimik ka? Gusto mong mamatay ang nanay mong gulay? Tama. Ay, hindi na kailangan. Pinapuntahan ko na ang tanyag na doktor sa buong siyudad para operahan ang nanay mo. Naniniwala akong sa oras na ito. Tapos na halos ang operasyon. Talaga bang ang tanyag na doktor sa buong siyudad ang mag-oopera? Bakit ko naman kayo lolokohin? Hindi naman siguro. Hindi ka naman siguro naniniwala sa sinasabi sa iyo ng inutil na ito, di ba? Ang tanyag na doktor sa syudad ay isang taong mahirap makita. Ang mga makakakuha ng serbisyo niya ay puro mga matataas na personalidad sa syudad. Ito ay isang inutil na umaasa sa pera ng mayamang babae. Kaya niyang imbitahan ng doktor. Huwag kang magpatawa. Maniwala ka sa akin. Wala akong dahilan para lokohin ka sa ganitong bagay. Naniniwala ako sa iyo. Mas gugustuhin ko pang maniwala sa baboy na umaakyat sa puno kaysa sa iyo. Tama. Kung kaya mong imbitahan ng doktor, luluhod agad ako at pupugay sa iyo ng 8 beses at tatawagin kitang ama. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Kung hindi ka luluhod ng 8 beses at tatawagin akong ama, mas masahol ka pa sa hayop. Paano kung hindi mo siya makumbinsi? E di maging aso kita at paglingkuran mo ako sa loob ng 1 buwan? Kakayanin Mabuting mo anak, ba? napagkasunduan na iyan. Parang ikaw ang nanalo. Dahil sigurado ka na. Hindi na lang tayo maglalagay ng pera. Hintayin na lang natin ang balita rito. Jiang Yuntian, hindi mo ba talaga ako niloloko? Ngayon ang operasyon ng nanay ko, kung hindi tayo magbabayad, hindi maganda ang magiging resulta. Ngayon ka lang nag-aalala? Sayang, kahit gusto mong ipagpalit ng buhay mo ngayon, wala kaming ibibigay sa iyo kahit 1 sentimo. Huwag kang mag-alala. Naniniwala akong malapit nang matapos ang operasyon. Tatawagan ko si Dr. Ye. Hello, matandang Ye. Nagtagumpay ba ang operasyon? Huwag kayong mag-alala. Naging maayos ang lahat sa operasyon.
Hello, kayo po ba si Matandang Ye? Oo, ikaw ba si Miss Lin Shui? Huwag kang mag-alala, maayos ang kalagayan ng iyong ina. Pagkatapos magpagaling ng ilang buwan sa ospital, makakatayo na siya. Okay. Hello, Aling Yelaw. Meron pa akong kailangan asikasuhin dito. Kapag natapos ko na ito, maaari kitang muling lapitan para makipag-usap ng mas detalyado. Tama. Kung magising si Ginang Lin, pakipagbigay alam sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Opo. Qingxue, ngayon ay kampante ka na at naniniwala ka na sa akin, di ba? Oo. Naniniwala ako sa'yo. Walang kwenta, huwag ka nang umarte. Sino ba naman ang kausap mo sa telepono? Si Lin Qingxue lang naman ang kaya mong lokohin. Ang ganyang tawag, marami akong pwedeng tawagan. Huwag mo kaming subukang lokohin. Kung hindi kayo naniniwala, kung gayon, gayon, sabay-sabay tayong pumunta sa ospital para tingnan. Sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon. Pupunta ako sa ospital para bisitahin ang isang babaeng malandi. Walang pag-asa. Ginang Lin, mas mabuting linisin mo ang iyong bibig. Kung hindi ako magdadalawang isip na pilasin ang iyong bibig. Paano mo kinausap ang nanay ko? Basura ka. Kung paano siya magsalita, ganon din ako magsalita. Ayaw niyong pumunta sa ospital ngayon dahil hindi niyo kaya tayaan. Ayaw niyo aminin, hindi ba? Tama. Kung ayaw niyong pumunta sa ospital, hindi niyo naman siguro papayagan ang nanay ko, hindi ba? Sino ang hindi kayang tumaya? Sino ang takot pumunta sa ospital? Huwag ninyong pagbintangan. Ayaw lang namin mag-aksaya ng oras. Kung ayaw ninyong pumunta, ibig sabihin takot kayo. Sige, ngayon lumuhod kayo at tawagin akong ama. Asa ka pa? Pupunta lang naman sa ospital? Sige, pupunta ako. Inay, hindi ako naniniwala na ang taong dinala ng walang kwentang ito ay kayang pagalingin ang nanay ni Lin Qingxue. Inay, kung ayaw mo, ako at ang ate ko na lang ang pupunta. Oo nga, inay. Pupunta kami sa ospital para magpalit ng gamot. Kung gayon, sige, pumunta ka. Anak, Hinihintay kitang maging aso ko? Madidismaya ka. Jiang Yuntian, ang silid ng aking ina ay nasa loob. Nurse Lee, nandito na pala kayo. dadalo ako sa aking ina. Katatapos lang ng operasyon ng pasyente. Hindi pa siya pwedeng bisitahin pansamantala. Tapos na ba ang operasyon? Ano ang resulta? Maganda ang resulta at sa loob ng 2 linggo ay ganap na siyang gagaling. Mabuti. Narinig mo ba? Okay na si Mama. Okay na ang nanay. Paano nangyari na nagtagumpay talaga ang operasyon? Sandali, nurse. Sino ang nag-opera sa loob? Kayo ay napakaswerte. Si Doktora Ye ang gumawa. Kung wala siya, baka hindi gumaling. Talaga si Doktora Ye. Jiang Yuntian, salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Tungkulin ko yon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Sige, oras na para magkasubuan tayo. Oy, Linhui, saan ka pupunta? Ngayon na ang oras para tuparin natin ang pangako, hindi ba? Anong pangako ang tutuparin? May pinangako ba ako sa iyo? Palaro lang iyon, sineseryoso mo ba? Dati, napagkasunduan na. Bakit ka nagbabago ng isip? Tumahimik ka. May ginagawa pa kami. Umalis na kayo. Tatakasan ninyo ang utang? Ano naman kung ayaw naming magbayad? Wala naman. Pero alam nyo rin naman na ang Jiang Group ang sumusuporta sa akin. Dati, dahil kay Qingxue, pinagbigyan ko kayo ng paulit-ulit. Ngayong sinira nyo ang inyong pangako, huwag nyo akong sisihin kung maging malupit ako. Jiang Yuntian, ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Kapatid, hindi natin kayang kalabanin ng Jiang Group ngayon. Hanggat may natitira pa tayong capital, may pag-asa pa. Bibilang ako ng 3, kung hindi ka lumuhod at yumukod at tawagin akong tatay, agaran kong aatakihin ang Lin Group mo. 3, 2. Kapatid, isipin natin ang mas malaking larawan, tatay. Napakababa ng boses, hindi ko marinig. Tatay, Hindi ikaw? pa rin marinig. Labis ba? Jiang Yuntian, huwag kang sumobra. Kung ikukumpara sa kung paano nyo ako trinato noon na parang aso, malayo pa yan. Tama. Dati, si Jiang Yuntian ay nakatira sa inyong bahay sa kulungan ng aso at kumakain ng pagkain ng aso, palaging sinasaktan at minamaliit. Ano pa ba ito ngayon? Lin Qingxue, manahimik ka. Ikaw ang manahimik. Dahil nilabag ninyo ang usapan, sige, ang Jiangxi ay naghahanap ng ilang pamilya upang malamon para palawakin ang aming teritoryo. Sisimulan ko sa Linjia ninyo. Tatay, Ayos na ba? Ngayon? Ay, sana dati pa nagtawag ng ganito ang anak ko, hindi ba? Dahil Ikaw? nagbigay na kayo ng 8 malakas na pagbati. Jiang Yuntian, tama na. Kahit hindi kasing yaman ang Linjia namin ng Jiangxi Jituan, ngunit kahit ang kuneho, kapag ginipit, nangangagat. si Lin Qingxue ay miyembro rin ng Linjia. Kung saktan nyo ang Linjia, hindi ka ba natatakot na magkaroon ng gulo? Jiang Yuntian, hayaan mo na. Miyembro rin ako ng Linjia. Kung lumaki pa ang gulo ay hindi maganda. Susundin kita. Lin Feifei, tandaan ninyo, ito ang huling beses na pinalampas ko kayo. Kung mangyari pa ulit, huwag ninyo akong sisihin kung uubusin ko kayo. Umalis na kayo! Jiang Yuntian,
Maraming salamat talaga. Talagang gumaling na ang sakit ng nanay ko. Pero, si Dr. Ye, siya ba talaga ang ipinahanap mo kay Jiang Yuer? Oo, Paano ko babayaran ang ganito kalaking kabutihan mo? hindi mo na kailangang bayaran, responsibilidad ko lang iyon. Ang iba ay hindi kailangang bayaran, pero ang bagay na ito tungkol sa nanay ko ay napakalaking pabor, kaya kailangan ko itong suklian. Sige, kung gayon ang Jiang family ng Imperial Capital ay naghanda ng isang malaking pagdiriwang. Ipinaghanda kita ng damit, isuot mo na lang para matumbasan ang pabor ko, di ba? Anong klaseng kabayaran yan? Ang invitation card ko lang ay nakuha nila Lin Feifei. Saan ako kukuha ng invitation card? Ang iba ay hindi makapunta ng walang invitation card, pero ikaw ay naiiba. Sa madaling salita, ako ang bahala rito. Sige. Nakakainis. Itong lintik na si Jiang Yuntian, paano siya naglakas loob na papangyarihin akong tawagin siyang ama? Nakakahiya talaga ang araw na ito. Si Jiang Yuntian ay may Jiang Corporation bilang suporta. Wala tayong magawa laban sa kanila. Paano tayo makakapaghiganti? Sino ang nagsabi na kung may Jiang Corporation bilang suporta, hindi na ako makakapaghiganti? Ang ibig mong sabihin, meron tayong invitation card na galing sa unang binata ng Jiang family ng Imperial Capital. Basta't makakapit tayo sa unang binata ng Jiang family ng Imperial Capital. Sa oras na iyon, isang maliit na Jiang family ng North City, sa oras na iyon ay madali lang nating madudurog. Tama. Basta nakakapit tayo sa pamilyang Jiang. Sa panahong iyon, ang buong North City ay yuyuko sa atin. Ang nakatatandang binata ng pamilyang Jiang na ito ay isang ginintuang binata, ate, gamitin mo ang iyong alindog para sungkitin siya. Pero ang imbitasyong ito ay para kay Lin Qingxue. Hindi pa rin natin maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Lin Qingxue ay isang maruming bagay na hindi bagay sa lipunan. Kahit pa magustuhan siya ng nakatatandang binata ng pamilyang Jiang sa bandang huli, ano ngayon? Siya ay tuluyan ng sira ang pangalan, ang isang nangungunang pamilya, tulad ng pamilyang Jiang ng Imperial Capital, ay papansinin pa siya? Tama, ate. Huwag kang maging mapagpakumbaba. Ang pag-angat ng ating pamilya ay nakasalalay sa iyo. Tama ang sinabi mong ako, si Lin Feifei, ay likas na maganda. Wala akong hindi makukuha. Jiang Yuntian, hintayin mo lang ako. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libingan. Naku, hindi ba iyon si North City? Ang pinuno ng pamilyang Song, isa sa 4 na pinakamayamang pamilya, may asset na 10 bilyon? Naku, kailangan din palang pumila. Tingnan mo, ang pinakamayamang tao sa North City, may asset na 2 bilyon? Ang ganitong kalakas na personalidad, kailangan pa rin bang pumila para makapasok? Ang Jiang Dashaoye na ito ay talaga namang pinag-aagawan. Tinala ng mga mahalagang tao na ito ang kanilang magandang mga anak na babae. Hindi ba ito nagpapahiwatig na gusto nilang makipagkompetensya sa ating Feifei? Huminto ka. Jiang Yuntian, Lin Qingxue, bakit kayo nandito? Ako. Kung kayo ay maaaring pumunta, bakit hindi kami maaaring pumunta ni Qingxue? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng mahahalagang tao ang nandito? Isang mang-aagaw ng kapatid sa batas. Isang walang kwenta na umaasa lang sa asawa ay may karapatang pumunta sa seremonya. Nakasuot pa ng ganyan, ang mga pangit ay mahilig gumawa ng gulo. Mas mabuting linisin mo ang iyong bibig. Bakit? Nagkamali ba ang sinabi ng nanay ko? Maliban kung mayroon din kayong imbitasyon? Kahit wala kaming imbitasyon, makakapasok kami. Anong malaking salita ang sinasabi ninyo? Sa tingin ko, gusto nyo lang sumama sa amin para makiimbita, di ba? Kung ayaw ninyong pagtawanan ng iba, lumayas na kayo. Sino ang mga iyon? Bakit napakaingay? Sa mayaman, mga Lin pamilya po. Bakit ang daming dumating mula sa Lin pamilya? Sino ang gumagawa ng ingay dito? Sino ang maingay dito? Magandang araw, Manager Zhao. Kami po ay mula sa pamilya Lin. Wala akong pakialam kung anong pamilya kayo. Huwag kayong maingay dito. Ibigay ang imbitasyon. Manager, huminahon po kayo, narito ang imbitasyon. Ito ang kaisa-isang imbitasyon na ipinadala ni Young Master Jiang. Kayo pala ang binibining Lin na napupusuan ni Young Master Jiang. Ito. Tama, ako nga. Binibining Lin, may utos na sa itaas na may hawak nitong imbitasyon. Ay siyang pinakapinagpipitagang panauhin ngayon. Ang maliit na pamilya Lin na ito ay nakipagkaibigan sa pamilya Jiang ng Longcheng. Ang anak na babae ng pamilya Lin ay napupusuan ni Young Master Jiang. Hindi natin ito kayang inggitin. Sa panyaya na ito, binibining Lin, maaari ninyong isama ang walang limitasyong miyembro ng inyong pamilya. Si Young Master Jiang ay ganito kung tumingin sa aming anak alam na siguradong si Young Master Jiang ay may gusto sa aming si Feifei, di ba? Ha. Mula ngayon, ang aming pamilya ay nakatakdang umunlad. Walang kwenta, dati ginanyan mo kami. Sasabihin ko sa'yo, tapos ka na. Ganun ba, Ginang Lin? Pwede ko po ba malaman kung pamilya niyo rin itong dalawa? Kailangan din ba silang i-arrange para makapasok? Siyempre hindi. Ang pamilya namin ay walang kamag-anak na kahiya-hiya. Lalo na itong walang kwentang manugang na pinalayas ko. Gusto kong palisin niyo sila kaagad. Huwag hayaang guluhin si Binatang Jiang. Tama. Mag-ingat kayo at baka mabanggan niyo si Binatang Jiang. Hindi niyo ito kayang panagutan. May tao.
Palayasin ang dalawang ito. Ginang Lin, dito po, ihahatid ko kayo at ang inyong pamilya sa VIP seats. Sandali, Manager Zhu. Sigurado ka bang tama ang sinundo mo? Ano ang ibig mong sabihin? Manager Zhou, huwag kang maniwala sa pinagsasabi ng walang kwentang ito. Gabi na, pumasok na tayo agad. Tama, tara na. Sandali! Manager Zhou? Ang Ginang Lin na susunduin mo ay si Lin Qingshui, hindi si Lin Feifei. Sino ba talaga sa inyo ang binibining Lin? Manager Zhou, huwag kang maniniwala sa kanila. Ako ang binibining Lin na hinahanap mo. Dali, pumasok na tayo. Kung hindi tayo umabot sa oras, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Kung sa tingin mo nagsisinungaling kami, bakit ka nagmamadaling pumasok? Manager Zhao, ako talaga ang binibining Lin na binanggit sa imbitasyon. Kung nalampasan ang oras at mali ang napulot na tao, pati ang panauhing pandangal ay pinapaalis, sa tingin ko mas magiging malala ang kahihinatnan. Sino ba talaga ang tunay na binibining Lin? Kung may maglakas loob na magkunwari, ang pamilya Jiang ng Longcheng ay hindi magpapalampas. Sa tingin ko alam niyo na ang kahihinatnan. Manager Zhao, sigurado akong ako ang binibining Lin sa imbitasyon. Kung ayaw mong maniwala, maaari kang maghanap ng tao para i-verify. Ako. Ikaw pala ang binibining Lin na tunay na inimbitahan ni Batang Guru Jiang. Paumanhin po talaga sa pagpapahirap sa iyo. Sana mapatawad mo kami. Mabuti na lang at hindi ka bulag. Ate, bakit hindi mo inaamin? Nasisiraan ka na ba ng bait? Isang kasinungalingang napakadaling malantad? Baka imbes na makasama ka, ay lalo mo pa silang mainis? Aba, tara na. Sige po, muna po kayo. Pero paano po ang mga ito? Qingxue, pamilya tayo. Ang daming taong nanonood dito. Gaano ba tayo kahiya-hiya? Tama ka, Qingxue, pamilya tayo. Ano man ang problema, pag-usapan natin sa bahay ng pribado. Qingxue, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung gayon, isama sila. Sige po, binibining Lin. Sumama po kayo sa akin. Wow, ang pagdiriwang na ito ay napakagara. Diyos ko, Feifei, kung magpapakasal ka sa pamilya Jiang ng Longcheng, hindi ba't lahat ng ito ay magiging iyo na? Ate, kailangan mong magpakitang gilas ngayon. Para diretsyong maging Ginang Jiang. Anong pakialam kung nakakuha siya, si Lin Qingshui, ng imbitasyon? Ang batang ginoo ng Jiang ay ayaw sa isang babaeng marumi na may masamang reputasyon. Tama akin ang si Mr. Jiang. Narinig ko na mas marangal ang posisyon habang papalapit sa harapan. Lumipat tayo sa unahan. Halika doon tayo sa harapan, tumigil kayo. Anong pamilya ninyo? Mas malaki ang kapangyarihan ng pamilya habang papalapit sa pwesto. Kami ang pamilya Lin. Hindi ko kayo kilala. Wala kayong karapatan umupo sa pwestong ito. Saan nyo nakuha ang kapal ng mukha para sumiksik dito? Sandali, wala kaming karapatan. Si Lin Qingshui na isang illegitimate child, bakit siya may karapatang umupo sa unang hilera? Hindi ba halata na inihanda ni Mr. Jiang ang pwestong ito para kay Qingxue? Kayo na isang grupo na hindi imbitado ay nakapasok na nga. Gusto nyo pang agawin ang eksklusibong pwesto ni Qingxue? Ikaw, Lin Qingshui, ay isa lamang hampas lupa. Sa tingin mo kapag nalaman ni Mr. Jiang ito, papayagan pa ba niya itong umupo dito? Hayaan na, Jiang Yuntian, huwag mo na lang silang pansinin. Qingxue, masyado kang mabait, mga bodyguard. Ang tatlong ito ay walang imbitasyon mula kay Ji. Jiang, huwag mo hayaang sakupin nila ang upuan ng iba. Wala kayong lugar dito. Pumunta kayo sa lugar na dapat ninyong puntahan. Sandali, saan kami pupunta? Manatili kayo rito. Bawal maingay. Bawal istorbohin ang mga importanteng bisita. Nakakainis? Inilagay pa kami sa ganitong sulok. Talagang sobra na ang ginagawa nila. MP, ako, si Lin Feifei. Dapat sa unang hilera nakaupo, si Lin Qingshu ay hindi karapat-dapat. Si Ji Wang? Dumating? Ate, hindi ba yan ang anak ni Ji Wang, si Young Master Wang? Bakit ang laki ng pagkakahawig niya kay Mr. Wang na nanligaw sa iyo bago ka ikasal? Hindi ko inakala na ang anak ni Ji. Wang ay si Mr. Wang. Young Master Wang, mama, pupunta ako para bumati. Ay, Young Master Wang, ikaw nga talaga. Akala ko nagkamali lang ako nang nakita. Ay, Feifei. Sabi ni Papa kanina dumating na ang pamilya Lin. Hindi ko inakala na nandito ka nga. Ilang taon hindi nagkita, lalo kang gumanda. Nabalitaan kong nag-divorce ka? Oo nga, pero huwag na nating pag-usapan ang walang kuwenta na iyon. Nga pala, Ginoong Wang, hindi ko akalain na ang iyong ama ay ang pinakamayamang tao sa West City. Bakit hindi mo man lang nabanggit noon? Ngayon, kung hindi ako dumalo sa selebrasyon ni Ginoong Jiang, hindi ko malalaman na ganun ka pala kalaking tao. Hindi ito big deal. Hindi ko man lang maabot ang kalingkingan ni Ginoong Jiang ng Longcheng. Pero sa pagkakataong ito, ang pagtanggap ng imbitasyon mula kay Ginoong Jiang, nangangahulugan na ang aming pamilya Wang ay uunlad at yayaman pagkatapos nito. Madalas sinasabi ng ate ko na si Ginoong Wang ay isang henyo sa kanyang kabataan. Ngayon Totoo na nga nakita pala. ko.
Oo nga, sana ay alagaan mo kami sa hinaharap, Ginoong Wang. Haha, madali lang yan. Ganoon kagaling si Ginoong Wang, sino sa mga naroroon ang mas marangal kaysa kay Ginoong Wang? Sa tingin ko. Sa palagay ko, ang upuan sa unang hanay ay nararapat na upuan ni Ginoong Wang. Oo, Ginoong Wang, ikaw ang pinakamarangal. Ang upuan sa unang hanay ay dapat sa iyo. Sayang lang, inagaw ng walang kuwenta kong dating asawa at ng kapatid ko. Ano? Ang pinakamarangal na upuan, inagaw ng dalawang maliit na tauhan na ito. Ito ay labis na hindi makatwiran. Hindi ako karapat-dapat umupo. Lalong hindi ka karapat-dapat umupo, Lin Qingxue. Uy, hindi ba ito ang walang kwentang manugang na pinalayas sa pamilya Lin? At ang bastarda na walang kapareho? Paano kayo nagkaroon ng mukha para umupo rito? Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Umalis kayo kaagad. Anong ligaw na aso ang nangangahas na tumahol sa selebrasyon ng pamilya Jiang ng Longcheng? Sino ang sinasabi mong aso, putang ina? Kung sinabi kong ikaw, ikaw nga. Gusto mo bang maghanap ng kamatayan, putang ina? Kung manggugulo ka sa seremonya ng batang Ginoo Jiang ng Longcheng, sa tingin mo hindi kita kayang palayasin? Basura. Ayaw ko lang sirain ang selebrasyon ng pamilya Lin, pero hindi ibig sabihin na kaya mong gawin ang gusto mo. Hindi ito ang lugar mo, umalis ka. Kung hindi ako aalis, ano ang magagawa mo sa akin? Batang Ginoo Wang, napakaraming upuan dito. Bakit mo pa ako pahihirapan? Gusto ko ang pwesto na ito. Kung gusto mo ibibigay ko? Wala kang silbi. Ang pamilya Wang ang pinakamayaman sa West City. Simula ngayon, ang pamilya Jiang ng Longcheng ang aming partner na makakatulong sa pamilya Wang na umangat ng husto. Malapit na maging pangalawang pinakamalaking pamilya ang pamilya Wang. Sa harap ko nangangahas ka pa rin maging matigas? Jiang Yuntian, hayaan mo na. Hindi natin sila kayang kalabanin. Huwag kang matakot, Qingshu. Sa pagkakaalam ko, ang Jiang family sa Didu ay hindi makikipagtulungan sa isang maliit na pinakamayamang tao sa Xicheng. Nagmamalaki ka pa rin? MMF. Nagmamalaki? Ako, si Wang Hui, ay hindi kailanman nagmamalaki. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Jiang Yuntian, hayaan mo na. Isang upuan lang naman. Ipapaubaya na lang natin. Hindi natin ito pwedeng hayaan na lang. Sa iyo ang upuan na ito. Walang makakakuha nito mula sa iyo. MF, ilang taon kang walang silbi? Ngayon hindi ka na kasing walang silbi tulad ng dati. Mukhang mahalaga talaga sa iyo si Lin Qingxue ah. Pero ayos lang kahit hindi mo ipaubaya. Hindi ko naman ito kailangan. Pagkatapos ng selebrasyon mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo kung paano ko paglalaruan si Lin Qingxue. Anong sabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, sa harap mo mismo, sasamantalahin ko ang babaeng ito na parang lahat ay pwedeng makipagtalik sa kanya. Wang Hui, hindi mo dapat pinag-iisipan ng masama si Qingsue. Oh, nagmamadali ka na ba? Ganito, lumuhod ka ngayon at kilalanin mo akong iyong amo. Pwede akong maging mapagbigay at bawasan ang paghihirap ni Lin Qingxue. Wang Hui, naghahanap ka ng kamatayan. Alam mo ba? Ako ang nakakabatang Panginoon na si Jiang mula sa Longmen Jiang family. Ako ang Longmen Jiang family Jiang Young Master. Hahaha, basura. Pwede mo bang ulitin? Alam mo ba kung sino ang Jiang Young Master? Siya ay isang malaking personalidad na kumokontrol sa buong ekonomiya ng Imperial Capital. Siya ang binatilyo na iginagalang ng buong Imperial Capital. MMF. Para sa basura na sinipa ko palayo, paano ka naglakas loob na magpanggap na isang malaking tao dito? Ang sinabi kong Jiang Yuntian ay totoo, hindi ako nagpapanggap bilang ibang tao. MMF, hindi ka rin titingin sa sarili mo sa salamin. Mas mahusay ka ba sa kahit isang hibla ng buhok ng Jiang Yuntian? Alam mo ba ang mangyayari kung magpapanggap ka bilang Jiang Young Master? Ang magiging kahihinatnan? Hindi pa sapat kung mamatay ka ng 10,000 beses. Basura, sa tingin ko baliw ka na. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Hindi ka ba natatakot na madamay ang Lin family? Jiang Yuntian, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Malalaman ng Jiang Young Master na mawawalan ka ng buhay. Ako ang Jiang Young Master, Qingsue. Huwag kang mag-alala. Kalokohan, puro kalokohan? Paanong ang Young Master ng pamilya Jiang ay magiging isang manugang lamang? Tama, saan ba nanggaling ang tanga? Naglakas loob na magpanggap na Jiang Dashao? Mga bantay, bilisan ninyo at paalisin ang bata na iyan. Mga Ginoo, huwag po kayong magalit. Nagbibiro lang si Jiang Yuntian sa inyong lahat. Mga Ginoo, huwag po kayong magalit. Huwag ninyo na lang siyang pansinin. Nakakahiya kang nilalang. May karapatan ka bang magsalita rito? Subukan mo ulit bastusin si Qingsue. Wala kang silbi. Ito ay pagdiriwang ng pamilya Jiang ng Longcheng. Nagre-rebelde ka na. Sa wakas ay nagdaos ng pagdiriwang si Jiang Dashao. Ngunit mayroon pa rin gustong sirain ang pagdiriwang. Sa tingin ninyo, kaya ba natin itong palampasin? Hindi. Kung magalit si Jiang Jie Dashao, lahat ng naririto ay madadamay sa kamalasan. Tama. Upang maiwasan ang galit ni Jiang Dashao at madamay ang lahat, dapat hilahin ang walang silbing ito at ikulong. Hintayin ang kanyang parusa. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo at itali siya at itapon palabas. Hindi si Jiang Yuntian. Itali silang dalawa.
At mamaya na natin haharapin. Tigil kayong lahat. Manager Zhao? araw. Ngayon, ay ang selebrasyon ng paghalili ni Master Jiang sa pamilya Jiang. Sino mang magingay ulit dito ay kalaban ng buong Imperial Capital. Kalma, Manager Zhou. Kalma, Manager Zhou. Hindi na namin gagawin ulit. Sige na, manahimik na ang lahat. Huwag kayong magbubulungan. Sunod ay inaanyayahan natin ang ating kagalang-galang na Master Jiang. Lalabas na si Master Jiang. Bilisan niyo at palakpakan. Ako, si Jiang Yuntian. Binabati ko kayong lahat. Wala kang silbi. Anong ginagawa mo? Hinaharangan mo si Young Master Jiang. Ilang buhay ba meron ka para bayaran yan? Walang kwenta, lumuhod ka agad. Ako, siya si Young Master Jiang. MMP, ate, anong sinasabi ng basura na ito? Sabi niya, siya raw si Young Master Jiang. Walang maniniwala dyan, hindi ba? MMP, paano nangyari iyon? Si Young Master Jiang na nagkokontrol ng ekonomiya ng isang bansa? Paano siya magiging manugang sa aming pamilya? Imposible, talagang imposible. Jiang Yuntian, ano ba talaga ang nangyayari? Paanong naging Young Master Jiang ka mula sa Jiang family ng capital? Siya nga ba talaga ang mailap na Young Master Jiang? Mapaan? Ito, imposible ito. Isang basura na pinatalsik ng pamilya Lin. Paano siya magiging Young Master Jiang? Tama, kilala ko ng husto si Jiang Yuntian. Siya ay parang isang alipin na ayaw na ng aming pamilya Lin. Imposibleng siya ang Young Master Jiang na kinikilala ng lahat. Hindi kayo naniniwala, hindi ba? Sapat na ba ang token na ito para patunayan ang aking pagkatao? Ang token na ito ay pagmamayari lamang ng pinuno ng Jiang family ng capital. Ano? Ang token na ito ay pagmamayari lamang ng pinuno ng Jiang family ng capital? Pati si Manager Zhou nagsabi na, mayroon pa bang duda? Hindi man lang pinabulaanan ni Manager Zhou ang kanyang pagkakakilanlan. Siya nga ba talaga ang Young Master Jiang? Kung gayon, siya nga ang panganay na binata ng pamilya, Jiang. Asawa kong Jiang Yuntian. Nagkamali ako? Hindi ko nagagawin ulit? Patawarin mo na ako. Diborsyado na tayo. Huwag kang lumapit at mandiri sa akin. Si King Shui lang ang nasa puso ko. Pero Jiang Yuntian, paano ako magiging karapat-dapat sa iyo? Ginoong Jiang, si Lin Qingshui ay isang anak sa labas lang. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Ang Fei-Fei lang namin ang karapat-dapat sa iyo. Oo nga, Ginoong Jiang, ang nangyari noon ay kasalanan ko. Kung may sisisihin ka, ako na lang, pero ang ate ko ay totoo ang damdamin para sa iyo. Asawa ko, totoo akong nagkamali. Hindi ko na talaga gagawin. Babayaran ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Tama na. Ang laking kahihiyan ang ibinigay ninyo sa akin noon, hindi ko pa iyon nalilimutan. Ginoong Jiang, kasalanan ko ang lahat, sige. Gawin mo ang gusto mo sa akin, pero huwag mong damay ang pamilya Lin namin. Opo, Young Master Jiang. Kung papayagan niyo kaming makalusot, gagawin po namin ang kahit ano. Aha, kahit ano, di ba? Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Linawin niyo sa lahat ang katotohanan na binaligtad si Qing Shui at palalayain ko kayo. Jiang Yuntian, ikaw, bakit ang bait mo? Ano ang nangyayari? Kailan ba namin binaligtad si Lin Qingshui? Mukhang ayaw niyo na sa pagkakataong ito. Kung gayon, walang silbi ang pamilya Lin, Manager Zhao. Young Master Jiang, sasabihin na namin. Kami ang sadyang nagplano laban kay Jiang Yuntian at Lin Qingshui. Kasalanan naming lahat ng ito ay gawa ko. Tama, lahat ng ito ay gawa namin. Si Lin Qingshui ay hindi nilandi si Jiang Yuntian. Si Miss Lin Qingshui ay miyembro pa rin ng pamilya Lin, tapos ganito niyo siya pahihirapan? Nakakadiri. Ang sama ng puso ng tao. Magsitayo kayong lahat. Ngayon, malinaw na ang katotohanan. Sa susunod, kapag binaligtad niyo pa si Qing Shui, hindi ko na kayo patatawarin. Qing Shui, ngayon lumabas na ang katotohanan? Wala nang makakapagsinungaling sa iyo? Jiang Yuntian, salamat sa iyo. Maraming salamat talaga. Jiang Yuntian, umamin na ako. Pakawalan mo na ako. Sinabi kong binigyan ko kayo ng pagkakataong umamin, pero hindi ko sinabing patatawarin ko kayo. Ate, ano ang gagawin natin ngayon? Wang Xiao, tulungan mo ako. Tulungan mo akong kausapin si Young Master Jiang. Manahimik ka. Halos mapatay ako ng gago ngayon. Young Master Jiang, dati ay nagkamali lang po ako. Kayo po ay mapagbigay? Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ikaw na masamang tao. Kanina ay naglakas loob ka pang hindi gumalang kay Young Master Jiang. Young Master Jiang, labis po akong humihingi ng paumanhin. Ako po ay hindi marunong magturo ng anak. Paumanhin po. Kalmado lang.
Ginoong Jiang. Paano ko haharapin si Wang Hui Ching Shue? Nasa iyo ang desisyon. Binibining Lin. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hinihiling ko po na patawarin niyo ako. Iligtas niyo po ang buhay namin. Binibining Lin. Binibining Lin. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pipit-pitin ko na po itong suwail kong anak para mabawasan ang galit nyo. Binibining Lin, kung hindi nyo pa rin po maramdaman na nabawasan ang galit nyo, dadalhin ko na po siya pababa at parurusahan ng husto. Hinihiling po namin ang inyong kapatawaran. Jiang Yuntian, hayaan na lang natin. Wala naman akong natamong anumang pinsala. Ching Shue, masyado ka talagang mabait. Sige, hindi naman masama na palayain sila. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Sandali, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Ang kamatayan ay maiiwasan, ngunit ang pagdurusa ay hindi. Iwanan mo ang isang braso. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat? Maraming salamat, Ginoong Jiang, sa pagliligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Hindi kailangan madaliin ni Binibining Jiang ang pag-alis ng maruming bagay na yan. Tingnan niyo ang aking anak. Napakaganda. Nagustuhan mo ba? Binibining Jiang, matagal na kitang gusto. Binibining Jiang, ang aking anak ay maganda at marangal. Tignan niyo ang aking anak. Binibining Jiang, malinis ang aking pinagmulan, para lang sa'yo ang aking puso. Salamat sa inyong pagmamahal, ngunit ang aking babae ay si Lin Ching Shue lamang. Jiang Yuntian, Ching Shue, sinabi ko na babayaran kita. Ngayon, gagawin kitang pinakamarangal at pinakamaligayang babae sa mundo. Sandali. Binibini. Kanina, ang ate mo, si Ginang Jiang, ay tumawag. Sinabi niyang hindi natutuwa ang iyong ama na pumasok ka sa pamilya Lin dahil masisira ang dangal ng pamilya Jiang, kaya bibigyan ka niya ng parusa at hindi ka pinapayagang ilabas ang iyong pagkakakilanlan ngayon. Naiinis sa akin si tatay dahil sa kahihiyang ginawa ko. Sige na. Kung gayon, binata, pasensya na. Mga Ginoo, ang ating binata ng pamilya Jiang ng Imperial Capital ay hindi makakadalo dahil may mahalaga siyang gagawin. Ano? Manager Zhou? Ang ibig mo bang sabihin, ang tunay na binata ng pamilyang Jiang ay wala rito? Itong si Jiang Yuntian sa harapan natin ay nagpapanggap lang? Mga kaibigan, magpakabusog kayo. Diyos ko. Ibig mong sabihin, hindi ka ang tunay na binata ng pamilyang Jiang Yuntian? Paano ka naglakas loob na magpanggap bilang ang binata ng pamilyang Jiang? Ay, kilala ko lang ang binata ng pamilyang Jiang. Ginamit ko lang ang pangalan ng binata ng pamilyang Jiang para lang bigyan ng katarungan si Ching Shue. Basura, muntik na kaming maloko mo. Naglakas loob kang lokohin kami sa harap ng lahat? Basura? Gusto mong mamatay? Jiang Yuntian, bakit mo nagawa ang kalokohang ito para sa akin? Hindi mo na ba inaalala ang buhay mo? Ay, King Shue, huwag kang matakot. Napakamabait ng binata ng pamilyang Jiang. Hindi ko na muling gagamitin ang kanyang pagkakakilanlan. Basura, manahimik ka na nga. Isang dakilang tao ang binata ng pamilyang Jiang. Paano niya papayagan ng isang maruming katulad mo na magpanggap sa kanya? Mga Ginoo, ang basura na ito ay naglakas loob na kutsain tayo sa publiko. Ang ganitong bagay ay hindi talaga katanggap-tanggap, hindi katanggap-tanggap. Talagang hindi katanggap-tanggap. Ngayon kailangan nating tulungan si Jiang Dashao. Parusahan ang impostor na basura na ito. Anong gusto ninyong gawin? Ikaw na basura? Naglakas loob kang tanggihan ng pamilya Song. Tanggihan ng aking anak na babae. Ang lakas ng loob mo. Ito ay tunay na kahihiyan. Hindi kita palalampasin ang pamilya Huang ngayon. Jiang Yuntian, umalis ka na kaagad. Gusto mong umalis? Hindi mangyayari. Gusto mo pa ring umalis? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka agad kay Jiang Dashao. At pagkatapos ay humingi ng tawad sa amin. Oo, humingi ka ng tawad sa amin. Hulihin, huwag kang umalis. Tigilan niyo ang lahat. Ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako. Ang lakas ng loob ninyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na maging mapangahas dito? Xuanwu, bakit ka narito? Ang walang kwentang ito ay nagpanggap na batang Panginoon Jiang at parurusahan namin siya para sa lahat. Manahimik ka? Ikaw ba ang may karapatang magsalita rito ng kung ano-ano? Hindi, Xuanwu. Mangyaring huminahon ka. Hindi na ako magsasalita. Hindi na talaga. Pakinggan ninyong lahat. Ito ang pagdiriwang na inorganisa ng batang Panginoon Jiang. Sino mang maglakas loob na gumawa ng gulo rito ay hindi ko palalampasin. Ikaw? Pagdiriwang ito ng batang Panginoon Jiang? Alagad ka ni Jiang Yuer? Paano ka naglakas loob na magpakitang gilas dito? Naku, Miss Lin, tumahimik ka na nga. Si Xuanwu at Manager Zhou ay magkakilala ng mabuti. Hindi ba normal lang na pumunta siya sa pagdiriwang na ito? Huwag nating hayaang galitin ng pamilyang Jiang ng Longcheng ang ating sarili. Ano? Kung maglakas loob pa kayong maging bastos sa pagdiriwang ng batang Panginoon Jiang,
Isipin niyo munang mabuti kung ilang buhay ang kaya ninyong ibayad. Teka lang, siya ay alagad ni Jiang Yue na nasa likod ni Jiang Yuntian. Hindi siya tagapamilyang Jiang ng Longcheng. Opo, makapagpapatunay ako. Huwag kayong padadaya sa kanila. Sa tingin ko, hindi kayo titigil hanggat hindi nyo nararanasan ang hirap, mga bantay. Bitawan niyo ako, anong ginagawa niyo? Maniniwala kayo sa amin? Si Xuanwu ay hindi miyembro ng pamilya Jiang ng Longcheng. Tama, tulungan niyo kami. Aba, hindi talaga kayo maniniwala hanggat hindi nyo nakikita ang patunay. Wala ka. Huwag mong isipin na makakapanlin lang ka sa iba. Kapag kumalat ang pagpapanggap mo bilang si Young Master Jiang, hindi ka patatahimikin ni Young Master Jiang. Tama. Pagdating ng panahon na mahulog ka sa kamay ni Young Master Jiang, susubukan niyang inumin ang iyong dugo at tanggalin ang iyong balat para hindi ka mamatay ng maayos. Wow, takot na takot ako. Huwag kang magsaya, Lin Qingshui. Kamatayan ang kaparusahan sa pagpapanggap bilang si Young Master Jiang. Ako, naniniwala ako kay Jiang Yuntian. Siguradong may misunderstanding dito. Kung hindi, paano niya hawak ang token? Baka ninakaw niya lang ang token na iyan. Oo, tama. Nung pumasok siya sa aming pamilya, hindi na malinis ang kanyang mga kamay. Ngayon, sigurado akong ganoon din. Baka ninakaw niya ang token na iyan? Oo, tama. Nung pumasok ang basura na ito sa pamilya namin, ay siguradong ganito rin ngayon. Ang token ng pinuno ng Emperador Jiang family, kung kaya mo, ikaw din magnakaw ng isa. Pero nung nilabas ni Jiang Yuntian ang token, hindi sinabi ni Manager Zhao na ninakaw niya ito. Kung ninakaw ito, matagal na sana siyang inakusahan ni Manager Zhao. Kaya malinaw na ibinigay ito ng batang Master Jiang kay Jiang Yuntian. Ito ay may katuturan. Anong may katuturan? Nakita ko si Manager Zhao, walang alam na ninakaw ni Jiang Yuntian ang token na ito. Tama, siguradong walang alam din si Manager Zhou. Kung gayon, hanapin natin si Manager Zhao at tanungin siya. Tumahimik ka, Lin Qingshui. Wala kang karapatang magsalita dito, ampon. Bitawan mo siya? Ang lakas ng loob mo? Sa harap ko pa haharap-harapin mong apihin si Qingshui? Qingshui? Matanda mo ako. Paano mo ako nagawang ganyanin? Jiang Yuntian, tama na. Qingshui, pinahirapan kita. Hindi ba kayong lahat ay nagdududa na peke ang token? May tao, tawagin si Manager Zhao. Ate, ang inutil na yon ay buong tapang pang pumunta para tawagin si Manager Zhou. Baka nga hindi talaga niya ninakaw ang token. Imposible, hindi ako naniniwala. Dumating na si Manager Zhou. Mga ginoo at ginang, iniimbitahan kayo niyang Master Jiang ng Longcheng sa bulwagan para mag-usap. Halina. Pakiusap. Si Manager Zhou po, pinaghihinalaan naming ninakaw ng inutil na si Jiang Yuntian ang token na hawak niya. Pakisilip agad kung totoo yon. Kalokohan. Paano magnanakaw ng token si Jinong Jiang? Manager Zhao, si Jiang Yuntian ay isang hampas lupang manugang lang namin. Paano naman siya magkakaroon ng token ng patriarch ng pamilyang Jiang sa kabisera? Tama nga. Baka peke lang yung token. Nakita ko mismo ang token. Sa tingin niyo ba magkakamali ako? Tunay ang token. Ang token na nasa kamay ni Jinong Jiang. Kakausap ko lang at kinumpirma ko yun. Ibinigay mismo ni Young Master Jiang sa kanya ang token na yan. Manager Zhao, totoo ba yung sinasabi niyo? Paano naman ako magkakamali? Yung pag-aangkin ni Jiang Yuntian ng identidad? Yan din ay atas ni Young Master Jiang. Si Jiang Yuntian ay isa lang namang inutil na manugang sa pamilya namin. Paano niya naman makikilala si Young Master Jiang? Ako at si Jiang Yuntian ay magkapareho ng apelyido. Paano namang hindi magkakilala? Alam ko na hindi ka nagsinungaling, Jiang Yuntian. Sige, malinaw na ang lahat ngayon. Meron pa ba kayong mga katanungan? Sige, dahil wala namang problema ang lahat, gagawin ko na ang aking dapat gawin. Jiang Yuntian, anong gagawin mo? Qingshu, ipinangako kong aalagaan kita. Ngayon, gusto kong tuparin ang aking pangako. Pakakasalan mo ba ako? Jiang Yuntian, talagang pakakasalan mo ako? Siyempre naman, gusto kong aalagaan ka habang buhay. Siyempre, oo. Ipinapangako kong aalagaan kita habang buhay. Sinisigurado ko sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Ano ang maganda sa kasal ng isang walang kwentang tao? Sumama sa isang walang kwentang tao? Ano naman ang mapapala niya? Di ba? Kahit kilala mo si Master Jiang, ano ngayon? Hindi pa rin ba siya isang mahirap at walang kwentang tao? Isang walang silbi? Isang ilegitimong anak na hindi kagalang-galang? Ang galing ng pares. Isang walang kwentang basura
Isang anak sa labas na hindi karapat-dapat, talagang perpekto. Kung magsalita ka pa ng isa, umalis ka na ngayon din. Binabati ko po si Mr. Jiang. Si Binabati Miss ko Lin po kayo. At Mr. Jiang ay mayroong napakagandang pagtatapos. Binabati namin. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Kapag ikinasal kami, aanyayahan ko kayong lahat. Manager Zhao, pakiabot po ang token sa nakababata pang Master Jiang. Babayaran ko po kayo sa huli. Sige po, sige po. Aray! Naku, basag ang token. Tapos na. Basag ang token. Ang galing mo. Mabuti ang puso ni Ginoong Jiang Yuntian at pinahiram niya sa iyo ang token, sinira mo lang ito bilang paghihiganti. Jiang Yuntian, napakalakas ng loob mo. Manager Zhou, parusahan mo kaagad si Jiang Yuntian. Eto, Ay, hindi ba nasira lang ang isang token? Gagawa na lang ako ng bago sa susunod? Walang malaking bagay. Walang galang. Napakalakas ng loob ni Jiang Yuntian. Sinira ang token tapos mayabang pa. Ito ang nag-uutos sa lahat ng pamilya. Nawasak lang ang token. Ito ay isang malaking kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Ganun ba kalala? Manager Zhao, ako ang may gawa. Huwag mong sisihin si Jiang Yuntian. Qing Shui, huwag kang mag-alala. Kung nawasak ang token, hayaan mo na. Walang kinalaman ito sa aming pamilya, Lin. Ito ay sinira ni na Jiang Yuntian at Lin Qingxue. Manager Zhou, kung may hinahanap kang gulo, sa kanila ka na lang lumapit. Ampi, tama ka? Manager Zhou, ganito ang pakikitungo ni Jiang Yuntian sa token ni Ginoong Jiang. Huwag mo siyang palalampasin. Manager, dakpin mo sila kaagad. Lin Feifei, masaya ka lang ba kung makita mo kaming nahihirapan? Sayang, hindi ko kayo bibiguin dahil hindi ako huhulihin ni Manager Zhou. tama si Ginoong Lin. Isang token lang naman yan. Kung nasira, nasira na. Hindi magagalit ang pamilya Jiang ng Dragon City. Anong isang token lang? Manager Zhou, ito ang token na kayang utusan ng lahat ng pamilya. Oo nga, Manager. Para lang kayong sinira ang mukha ni Young Master Jiang. Lin Feifei, anong ibig mong sabihin? Masaya lang kayo kapag nakikita kaming nahihirapan, di ba? Huwag kang magbintang, sinasabi lang namin ang totoo. Ang pagyurak ninyo sa mukha ni Young Master Jiang, Karapat-dapat kayong mamatay. Anong ibig niyong sabihin? Dapat lang kayong mamatay. Kayo, paano kayo naging ganoon kasama? Kamag-anak tayo. Check, isa kang walang kwenta. Hindi ka namin kamag-anak sa pamilya, Lin. Huwag ka nang manggulo dito. Kayo ang nagsabi nito. Simula ngayon wala na akong kinalaman sa pamilya Lin Hum. Sana nga. Sige na, Qing Shui. Huwag kang malungkot, hindi sila karapat-dapat paglaanan. Dahil hindi sila naging mabait sa akin, wag nila akong sisihin kung hindi ako magiging mabait, Manager Zhao. Kanina, ang token ay nahulog sa sahig dahil hinila ako ni Lin Feifei. Kung gayon, hindi rin siya makakatakas sa insidenteng ito. Lin Qingxue, tumahimik ka. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ako. Ikaw ang humila sa akin. Pinaghihinalaan ko na sinadya mo. Kalokohan. Sa tingin ko, gusto mong siraan ang aming anak na si Fifi. Sa tingin ko, lumalaki na ang iyong ulo at gusto mong masaktan. Walang modo, Ginang Lin. Anong lakas ng loob mo? Gusto mo bang itapon palabas? Manager Zhao, siya ang naninira sa aming anak na si Fifi. Anong paninira? Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Ginang Lin Qingxue. Si Lin Fifi ang sadyang sumira sa token para pagbintangan ng iba. Ako, hindi ako. Magsalita ka rin dapat ng may ebidensya, okay? Para sa isang taong tulad mo, kailangan pa ba ng ebidensya? Manager Zhou, bakit palagi mong kinakampihan si Lin Qingxue at ang kasama niya? Tama, Manager Zhou? Hindi kaya nabayaran ka na? Bakit palagi mong binabaluktot ang katotohanan? Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nabayaran. Nagtatago pa rin? Hindi pa dumating si Young Master Jiang, kinansela na ang selebrasyon. Ngayon, hindi ka pa umaalis at nagtatago ka pa rito. Malinaw na nabayaran ka. Hump. Halikayo na. Tignan ninyo, nabili na ng basura ang taong ito, malinaw na ipinagkanulo niya ang pamilya Jiang ng Imperial City. Tulungan ninyo akong pigilan siya, tiyak na mapapanalunan natin ang pabor ng batang Panginoong Jiang. Tama ang sinabi mo. Hindi basta-basta makikita ang batang Panginoong Jiang. Ngayong napigilan natin ang traitor, tiyak na magiging espesyal ang tingin sa atin ng batang Panginoong Jiang. Ano? Nababaliw, bitawan niyo siya. Kung tayo ay magkakaisa, malapit na nating makamit ang koneksyon sa batang Panginoong Jiang. Patayin Bitawan siya. niyo siya. Kapatid, ayos lang ba kayo ng asawa mo? Ate, ayos lang ako. Nababaliw na ang lahat ng mga taong ito. Nangahas kayong sakta ng kapatid ko at ang kanyang asawa? Gusto niyo bang mamatay? Sino ito? Mukhang hindi siya basta-basta. Siya si Jiang Yue'er ng Jiang Group ng North City. Huwag kayong matakot, tekeng lakas lang ang ipinapakita niya. Tama, pigilan natin siya ng magkasama at ipagmalaki natin sa batang Panginoong Jiang. Kayong gumalaw sa nakatatandang binata ng pamilya Jiang ng Imperial Capital.
Gusto niyo pa rin makakuha ng papuri mula sa nakatatandang binata ng pamilya Jiang? Mga baliw ba kayo? Ha ha ha. Ha? Ang ganitong klaseng taktika ni Jiang Yuer, ginamit na ni Jiang Yuntian isang beses? Akala niyo ba maniniwala pa kami? Oo nga. Huwag kang magkunwari rito. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klase kayong mga tao, ha? Ang kapatid ko ang nakatatandang binata ng pamilya Jiang ng Imperial Capital. At ako, si Jiang Yuer, ang panganay na binibini ng pamilya Jiang. Tingnan mo ang sarili mo. Sino ba ang maniniwala sa'yo? Hindi kami maniniwala? Paano nangyari yan? Siya? Kaya niya ba yan? CEO Jiang, huwag niyo kaming lokohin, hindi kami magpapaloko sa inyo. Oo nga. Akala nyo ba mga 3 taong gulang kami? Ate, ayaw ni Itay na ilabas ko ang tunay kong pagkatao? Tsaka, kahit sabihin ko ngayon, wala namang maniniwala. Pinayagan ako ni Itay na ilabas ang pagkatao mo. Kung hindi, paano ko naman susundin ang utos ni Itay? Tama na. Huwag nang umarte. Hindi na kami magpapauto pa sa'yo. Hindi kami magpapauto! Hindi kami magpapauto! Ayaw niyong maniwala, di ba? Kung gayon, ipapakita ko sa inyo kung ang kapatid ko ay ang nakatatandang binata ng pamilya Jiang. Tingnan. Kung nahuli na, gusto mo nang tumakas. Ako ay ang pinakamataas na binibini ng pamilyang Jiang mula sa imperial na kapital. Hindi ba kayo naniniwala sa aking pagkakakilanlan? Hindi ba sapat na tumawag ako ng isang tao para patunayan? Si President Jiang ay napakasigurado. Totoo bang si Jiang Yuntian ang pinakamatandang binata ng pamilyang Jiang mula sa imperial na kapital? Oo nga. Hindi naman sila mukhang nagsisinungaling. Naku, mga Ginoo, paano ninyo naman maniniwalaan ang mga walang kabuluhang salita ni Jiang Yuer at Jiang Yuntian? Si Jiang Yuer ay ang kerida ni Jiang Yuntian? Pareho silang walang pinagkaiba? Paano sila magiging magkapatid? Ako ang makakapagpatunay? Ang walang kwenta kong ex-husband ay ang gigolo na kinupkop ni Jiang Yuer. Hindi. Pinapatunayan kong magkapatid lang si Jiang Yuntian at Jiang Yuer. Wala nang iba pang relasyon. Lin Qingxue, hanggang ngayon ba ay niloloko mo pa rin ang iyong sarili? Tingnan mo, magkamukha ba si Jiang Yuer at Jiang Yuntian? Sa tingin ko ay hindi niya talaga alam ang relasyon ni Jiang Yuntian at Jiang Yuer. Nagpapanggap lang siya. Lin Qingxue, sa tingin ko, wala nang gustong magpatali sa'yo, kaya kumakapit ka pa rin sa walang kwentang taong pumapatol sa dalawa, at ayaw mo pa ring bumitaw. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Nagtiwala ako kay Jiang Yuntian. Hindi siya ganoong klase ng tao. Qingxue. Talagang niloloko ang sarili. Kapatid, masaya ako sa napili mong asawa. Mas higit siyang magaling kaysa sa ibang mga dating asawa ng libu-libong beses. Ikaw! Dumating na si Zhu Lao ng pamilyang Zhu mula sa Dongcheng. Iyan si Zhu Lao. Nandito pala kayong lahat? Bakit hindi pa nagsisimula ang pagdiriwang? Zhu Lao, hindi nakapunta si Jiang Dashao dahil may ginagawa, kaya pansamantalang kinansela ang pagdiriwang. Ang batang ito, ilang taon nang hindi nagkita. Ang tigas pa rin ng ulo. Zhu Lao, kilala mo ang Jiang Dashao ng Dudu? Oo, ang magiging leader ng Dudu. Paano ko naman hindi makikilala? Tapos na kayo. Kilala ni Zhu Lao ang Jiang Dashao ng Dudu. Zhu Lao? Ilang taon nang hindi nagkita, ngunit matigas pa rin ang inyong buto. Uy, Jiang Yuntian, ilang taon din nating hindi nagkita. Ang laki mo na. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, sa wakas ay namana mo na ang pamilya Jiang. Napakasayang magdaos ng selebrasyon, bakit naman kinansela? Inakala mo bang kinansela dahil walang silbi kung wala ka? Haha, ang husay mo na ngayon magsalita, bata ka. Lolo Zhu, bakit hindi po kayo nagsabi na darating kayo? Para nasundo po namin kayo. Yue Yatu, malakas pa rin ang katawan ng matandang ito. Hindi nyo na ako kailangang sunduin. Kayo, bakit kayo nagulat? Mayroon pa bang magpapanggap na magiging susunod na pinuno ng Imperial City? Lolo Zhu, hayaan mo na po muna si ate na ihatid ka sa pahinga. Aayusin ko lang po muna ang ilang bagay, babawi po ako sa kwentuhan mamaya. Sige, tara. Batang Panginoong Jiang, ako. Ay tama na, hindi mo na kailangang magmakaawa pa. Bala ko sanang patawarin kayo, pero kayo ay naging salbahe. Kung ganoon, wala nang dahilan para umiral pa ang pamilya Lin. Ihakot sila at ayusin. Opo, alis. Batang Panginoong Jiang, patawarin po ninyo kami. Hindi po namin alam ang inyong pagkatao. Maraming kapalpakan po. Sana po ay mapatawad ninyo. Kung may susunod pa, hindi ko na kayo patatawarin, alis. Qingxue, mula ngayon, gagawin kitang pinakamarangal at pinakamaligayang babae sa mundong ito. Naniniwala ako sa iyo.